Dinala ng babae ang anak sa bahay ng kanyang kasintahan para ipagdiwang ang kaarawan nito. Pero ang tunay niyang layunin ay akitin at mandaya ng pera sa kanya dahil henyo siyang pintor na may pinakamalaking yaman sa Korea. Taliwas sa pagiging malandi ng ina, ayaw ni Bina na umasa sa sinuman. Ayaw niyang humingi ng pera sa iba. Ang manliligaw ng ina, ang pintor, ay napakayaman at nakatira sa napakalaking mansyon. Liblib na bahay ito sa kabubatan, napapaligiran ng tubig at mga puno. Ang babaeng ito ay ang yaya ng mansyon. Nabalitaan niya na malapit nang mamatay ang pintor, kaya gusto nitong tipunin ang lahat ng mga anak at apo. Ito ang unang pagkakataon na nag-imbita ng napakaraming tao ang pintor sa kanyang lugar. Sina Jaehi at Bina ang unang dumating sa mansyon. Binati sila ng yaya at ng unang asawa nitong si Sun Yaong. Ilang taon siyang nawala sa bahay at isang taon pa lang nang bumalik. Tunay na humanga ang yaya sa pintor dahil hinayaan nitong magsama ang dalawang asawa sa isang bahay. Nang makita ni Sun Yaong na dumating si Jaehi at ang anak niya, tumalikod siya at umalis nang walang paalam. Pati ang yaya ay walang respeto kay Jaehi at sa anak niya. Hindi nagtagal, dumating din sa villa ang nakababatang kapatid ng artist na si Go Chul. Hindi rin naman talaga mabuting tao ang lalaking ito. 5 beses na siyang nakakulong at 2 buwan pa lang siyang nakalabas. Ikinuwento ng yaya na maraming gamit ang dinala ni Jaehi at ng anak niya. Gusto raw nilang manatili ng mas matagal dahil daw ay inaayos ang bahay nila, pero para sa iba ay sakim lang talaga sila. Gusto ng yaya si Bina dahil sa ugali nito. Mabait ang bata at hindi nakakagambala kahit kanino. Ang anak ni Go Chul na si Go Yun ay nakatira rin sa bahay. Dahil madalas na pumapasok at lumalabas ng bilangguan si Go Chul, dito na tumira ang anak niya. Kahit nakatira si Go Yun sa bahay, hindi siya nakikisama sa kahit sino. Pagdating ni Go Chul, agad siyang lumapit kay Sun Yaong. Labis na naguguluhan si Go Chul sa kalagayan ng kanyang kapatid. Ang layunin ni Go Chul ay ang malaking kayamanan ng pintor. Walang pinagkaiba si Jaehi kay Go Chul. Pero may bentahe ang babaeng ito dahil ang anak niya lang ang nakarehistro sa household registry. Si Sun Yaong, kahit legal na asawa, ay hindi rin nakarehistro sa household registry ng pintor. Umakyat si Bina at binuksan ang aparador para ilagay ang gamit niya, pero medyo nalungkot siya nang maalala ang mga hindi magagandang alaala. Mabilis lumipas ang oras at oras na ng hapunan. Bihira kumain ng sabay-sabay ang buong pamilya. Si Dongwoo, ang manager ng pintor, ay lumabas kasama ang may-ari ng villa. Napakahigpit ng pintor. Lagi siyang nagrereklamo sa luto ng yaya. Minsan malamig daw, minsan naman masyadong maalat. Para sa yaya, nakakainis talaga ang pintor. Tuwing magrereklamo siya sa pagkain, kailangan niyang magsulat ng self-criticism report. Pagkaupo ni Jaehi, inihain niya agad ng pagkain. Tinanong niya kung hihingi na naman ba siya ng pera. Ipinaalala ng artist na sapat na ang perang ibinigay niya para makabili ng villa. Tahasang sinabi ng artist na hindi na siya bibigyan ng pera ngayong beses. Hindi rin madaling kausap ang taong ito. Matapos pagalitan ng kanyang kerida, pinuna naman niya ang pamangkin. Sinabi niyang sobrang kapal ng makeup nito. Kinailangan ni Go Yoon na tumayo at agad itong tanggalin. Si Haejeon ang huling dumating sa mesa. Anak siya ng nakababatang kapatid ng artist. Dahil puno na ang mesa, tumayo si Dongwoo para ibigay ang upuan kay Haejeon. Natapos nang kumain si Bina, sinabihan niya si Haejeon na umupo sa upuan niya. Biglang sinaway ng artist si Bina at tinawag siyang spoiled. Umuwi siya nang hindi man lang tinanong ang ama kung kumusta at tumayo na. Lumapit si Bina sa kanya para tanungin kung kumusta siya. Pagkatapos, tinanong niya ang artist kung satisfied na ba siya. Tahasang sinabi niya na walang halaga ang ugnayang dugo at wala siyang pakialam dito, kaya huwag gumamit ng ugnayang dugo para mag-angkin ng mana. Kahit pamangkin niya si Haejeon, napakahigpit ng pintor sa kanya. Nag-aaral ng abogasya si Haejeon pero hindi maganda ang kanyang grado. Binantaan ng pintor na kung ganoon pa rin kabababa ang marka ni Haejeon, kailangan niyang maghanap ng sariling paraan para bayaran ang matrikula. Natakot ang lahat ng nakaupo sa mesa. Pinagalitan niya silang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Sun Yaong sa kwarto para mag-isip. Dahil sa likas ng kanyang trabaho, madalas siyang hindi makatulog. Pagkatapos uminom ng gamot na nagpapalakas ng utak, nakatulog na rin si Sun Yaong. Tanging ang yaya at nakababatang kapatid ng pintor ang gising pa sa bahay. Tinanong ni Go Chul ang yaya kung may ibang layunin siya sa pagtitirang matagal doon. Kilala ang pintor sa pagiging mahirap pakisamahan. Paano nakatira ang yaya doon ng mahigit 20 taon? Kung hindi siya nagkakamali, nakatira siya doon para sa mana. Tama ang hula ni Go Chul. Posibleng hindi nasiyahan ang pintor sa kanyang mga anak, kaya iiwanan niya ang kayamanan sa yaya. Kinabukasan, maagang nagising si Bina para mag-jogging. Ngunit paglingon niya, halos mahulog sa ulo niya ang paso sa mataas na estante. Napakadelikado nito. Masakit na naalala ni Bina ang nakaraan. Tungkol sa paso, walang umamin at walang nakasaksi. Naalala ni Jaehi na regalo niya ito sa artist noong kaarawan nito last year. Agad niyang sinisi ang unang asawa. Pero syempre, tumanggi si Sun Yaong na aminin. Hindi na angkop na tumawag ng pulis ngayon. Malapit na kaarawan ng artist, kaya magiging gulo lang kung tatawag ng pulis. Pagbanggit ng artist, agad pumasok sa isip ang pera. Balita raw tumaas na naman ang halaga ng paintings niya, may nabebenta daw ng 1 billion won. Gusto ng lahat na kasama ang mga paintings sa mana nila. Tumayo si Bina at umalis na. Ayaw niyang makialam. Hinabol siya ni Haejeon, pinaalalahanan ang pinsan na mag-ingat at huwag makipag-away. Pero si Bina lang ang nakapangalan sa household registration. Kahit wala siyang ginawa, magiging kaaway pa rin siya ng lahat.
Kahit maganda ang intensyon ni Hyejin, walang nakakaalam kung totoo ba ang kabaitan niya. Pagkaalis ni Hyejin, nakita ni Bina ang larawan niya noong bata pa. Mukhang nagdusa ng husto si Bina noon, kaya ayaw na niyang manatili sa villa na ito. Ang insidente sa paso ay simula pa lang. Walang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari sa kanilang pamilya. Desidido si Jae-hee na huwag paalisin ang anak niya. Bukas ay birthday ng pintor, at kung magtitiis lang si Bina para mapanatili siyang masaya, makakakuha sila ng ilang daang milyong won. Kapag may pera, magagawa nila ang lahat. Si Jae-hee, dahil sa pera, walang pakialam sa kaligtasan ng anak niya. Lumuhod pa ang ina at nakiusap sa anak na huwag umalis. Wala nang choice si Bina kundi manatili. Nagsimula si Jae-hee na bantayan ang bawat tao para makita kung sino ang suspicious. Napakaraming pera ng pintor, kaya kung may matanggal, mas malaki ang matatanggap ng natitira. Si Gochul ay may 5 kaso ng pandaraya. Napakatalino niya, kaya malamang nagawa niya ang insidente ng paso. Sinabi ni Gochul na hindi rin mabuting tao si Jae-hee. Malinaw na siya ay maninira ng pamilya, pero naglakas loob pang saktan si Son Yaong. Siguro wala nang mas walang hiya sa kanya sa mundo. Noon, buti na lang nagbayad ang pintor para hindi makulong si Jae-hee. Sa kabilang banda, ang chismis na magkaaway sina Bina at Go-yeon ay totoo pala. Tinukso ni Go-yeon si Bina tungkol sa paso, at ibinuhos ni Bina ang tubig sa ulo ni Go-yeon. Hindi pala kasing bait ni Bina ang hitsura niya. Mas mabuti ang pakikitungo ng pintor sa apo kaysa sa sariling anak. Madalas niyang kinakausap ang apo pero hindi niya pinapansin ang anak. Nang gabing iyon, naghahanda ng gamot ang yaya para sa pintor. Nakatayo si Jae-hee sa malapit, lihim na nanonood. Dumating din si Son Yaong at sinabing kailangan niyang makausap si Jae-hee. Bukas ang kaarawan ng pintor, kaya darating ang mga reporter para sa interview. Umaasa ang unang asawa na maiiwasan sila ni Jae-hee. Ang dalawang babae na sabay-sabay na naroroon ay tila hindi tama. Natural na hindi sumang-ayon si Jae-hee. Pinilit niyang dumalo sa interview. Galit na tumingin si Son Yaong sa yaya na nagtatago sa sulok at nakikinig, pero hindi inaasahan ng yaya na makikita siya ni Go-yeon. Pero hindi naman siya ibinalita ni Go-yeon. Pinakunan lang siya ni Go-yeon ng isang tasa ng tsaa. Kahit walang sinabi ang yaya, ang kanyang mga mata ang nagsasalita. Napakarami talaga ng lihim ng pamilyang ito. Lahat ng nakatira dito ay may sariling layunin. Kahit si Manager Dongwoo na mukhang matapat ay hindi rin simple. Kumuha siya ng litrato at pinunit ito sa kalahati. Mabilis na lumipas ang oras at kaarawan na ng pintor. Nagising si Jae-hee bago pa si Bina, hindi sinasadya niyang makita ang sulat sa pintuan. Nakalagay doon ang pangalan niyang Kim Jae-hee. Maya-maya, naging abala ang pamilya ng pintor. Kinuha ni Go-yeon ang telepono para i-record ang sandali. Naghanda si Hyejin ng espesyal na regalo. Sinabihan ni Jae-hee ang anak na huwag umupo lang, kundi matuto kay Hyejin kung paano maakit ang pintor. Pero binaliwala lang siya ni Bina, swerte na lang at hindi niya natakot ang mga tao. In-interview ang pintor at si Son Yaong. Naghiwalay sila 20 taon na ang nakalipas. Ngayon ay magkasintahan na sila, hindi na muling nag-asawa. Ano kaya ang dahilan nito? Ipinaliwanag ng pintor na wala siyang pakialam sa porma. Nang pakasalan niya si Son Yaong, napagpasyahan na niyang kasama niya ito habang buhay. Si Jae-hee na nakaupo sa tabi niya ay bigla na lang tumawa. Dahil dito ay naging napakahirap ng sitwasyon. Maraming tao sa villa ngayon, kaya tumawag ang yaya ng dalawa pang tutulong. Ang bida ng party ay ang pintor at si Son Yaong. May babaeng nag-claim na asawa ng artist pero wala namang pumapansin sa kanya. Tapos nagtanong yung reporter ng napaka-interesting na tanong. Bakit daw hindi nakipagtulungan yung sikat na artist sa direktor para gumawa ng classic? Inamin ng artist na hindi niya naisip pero si Son Yaong nag-isip na noon. Pagkatapos ng interview, napansin ng unang asawa na nagmamadali si Jae-hee, kaya pinaalalahanan siya ni Son Yaong na mag-ingat sa ginagawa niya. Nakita ng yaya yung away nila. Bukod sa dalawang babae, may dalawa pang nag-aaway sa bahay. May nagkopya ng painting ng artist pero hindi mahanap ni Dongwoo kung sino. Kaya naman, galit na galit ang pintor. Tinawag pa niyang walang silbi si Dongwoo. Nasaksihan ni Son Yaong ang buong eksena. Pinayuhan niya ang asawa na kumalma at dahil kaarawan niya, bukas na lang nila pag-usapan ang bagay na ito. Parang ayaw din ng dalawang taong ito sa pintor. Eksaktong 9:30 ng gabi, ipinagdiwang ng lahat ang kanyang kaarawan. Habang pinapanood ng lahat ang video na maingat na inihanda ni Hyejin, biglang nagdala si Jae-hee ng basong juice. Tinanggap man ito ng pintor, inilagay niya ang baso sa mesa at hindi ininom. Nang matapos panoorin ni Gochul ang video, naghanda siyang kumanta. Ngunit bago pa siya makapagsimula, pinigilan siya ng pintor. Kinuha ni Jae-hee ang birthday card na inihanda niya. 2 pangungusap pa lang ang nabasa niya nang patigilan siya ng pintor. Galit si Jae-hee, samantalang tila masaya si Son Yaong. Binati niya ang asawa ng maligayang kaarawan at mabuting kalusugan. Nagpadala rin ng pagbati ang iba. Nais ni Dongwoo na magbago na ang ugali ng pintor. Napilitang binati ni Bina ng maligayang kaarawan ang kanyang ama. Sumunod, oras na ng pintor para magsalita. Sinabi niya na nagsikap ang lahat nitong mga nakaraang araw para lamang purihin siya. Inihayag ng pintor na may terminal cancer siya at mga 1 taon na lang ang natitira. Bukas, ipapahayag niya ang kanyang testamento na pinaka-interesado ang lahat. Siya ang magdedesisyon kung sino ang magmamana ng ari-arian. Ang may pagtutol ay manahimik na lang, walang silbi ang reklamo. Pera niya ito, kaya siya ang bahala kung paano niya hahatiin. Biglang naging awkward ang paligid. Iminungkahi ni Gochul na magpakuha ng group photo.
Bihira raw magkasama ang buong pamilya, kaya hindi malilimutang sandali ito. Pagkatapos ng litrato, nagdala si Gochul ng resurrection potion para sa kapatid niya. Nagbigay si Jaehi ng regalo na magpapagulat sa pintor. Binigyan ni Hajon ang pintor ng portrait at kahon ng tsokolate. Sinabihan ni Sun Yaong ang pintor na buksan ang mga regalo. Ang unang binuksan ay ang potion ng muling pagkabuhay. Dahil dito, muntik nang mamatay ang artist sa galit. Ang masayang kapaligiran ng party ay ganap na nasira. Nawasak din ang portrait. Galit na umalis ang artist, walang pagkakataong magpaliwanag si Gochul. Takot na takot si Gochul. Alam niyang may gustong saktan siya. Kung magkakamali siya, baka hindi niya makuha ang bahagi niya sa mana. Kahit hindi alam ni Jaehi ang nangyayari, para sa kanya, mas mabuti na may isang kulang sa pagbabahagi ng mana. Napansin ni Bina na may problema sa binti ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Jaehi na nadulas lang siya. Pumasok si Sun Yaong sa silid kasama ang pintor, pero hindi niya ito inaliw. Malamig na sinabihan ni Sun Yaong ang asawa na maligo at ihahanda niya ang damit nito. Mukhang hindi maganda ang relasyon ng mag-asawa. Sinadya pang sabihin ni Sun Yaong na ito ang pinaka hindi malilimutang kaarawan ng asawa niya. Biglang pumasok sa kwarto ang yaya. Agad na nag-acting ang mag-asawa na okay sila. Nakita ng yaya na sweet pa rin ang mag-asawa. Baka dahil kay Jaehi, naramdaman ni Sun Yaong na may banta. Pagkatapos ihatid ng yaya ang dalawang katulong, nakita niyang hinawakan ni Gochul ang bote ng gamot. Mukhang kinabahan siya. Sabi niya, naghahanap daw siya ng gamot sa hangover. Ang kilos ni Gochul ay talagang kahina-hinala. Bandang 10:30 ng gabi, lumapit ulit si Jaehi sa yaya. Magdadala sana ng gamot ang yaya sa pintor, pero gusto ni Jaehi ang pumunta, sabi niya may pag-uusapan daw sila. Bandang alas 11, nakasalubong ng yaya si Sun Yaong. Gusto ni Sun Yaong makausap si Gochul, may pag-uusapan daw sila. Pero sa alaala ng yaya, 17 years na silang hindi nag-uusap. Tapos si Bina, hindi makatulog, lumabas bigla sa gabi ng walang dahilan. Matapos makatanggap ng mensahe, tumalikod si Bina at tiningnan ang villa. Tumulog ang alarma sa hating gabi. Sa wakas, naging tahimik na ang bahay. Maya-maya, dumating na ang araw ng pag-anunsyo ng testamento. Nagdala ng kape ang yaya kay Sun Yaong, pero patuloy siyang kumagat sa kuko at hindi pinansin ang yaya. Maaga ring gumising si Bina. Dumating siya habang papagising na ng yaya ang pintor. Napakasungit niya kapag natutulog. Tuwing umaga, sinisigawan ng yaya, minsan kailangan pang magsulat ng self-criticism report. Ngayon, inatasan ng yaya si Bina na gisingin ang pintor. Pumunta siya sa pintuan ng kwarto ng pintor, iniisip na kung mapagalitan man siya, dead ma lang. Kasi naman, ayaw sa kanya ng tatay niya. Pero ilang beses nang tumawag si Bina at wala pa ring sagot ang pintor. Akala niya mahimbing lang ang tulog pero napagtanto niyang may mali. Kakaiba ang katahimikan ng silid. Nihilik ng pintor ay hindi marinig ni Bina. Lumapit siya sa kama at iniabot ang kamay para suriin. Nabigla siyang malaman na pumanaw na ang kanyang ama. Biglang may malakas na sigaw. Nagmadaling pumasok ang lahat sa kwarto. Naging itim na ang labi ng pintor. Tanda ito ng pagkalason. Nagtataka ang lahat kung sino ang may gawa nito. Sobrang gulat ni Jaehi kaya hindi siya makasalita. Bumalik tayo sa kaarawan ng pintor. Nang araw na yon, mas maaga nagising si Jaehi kaysa kay Bina. Nakita niya nang hindi sinasadya ang sulat sa pintuan niya. Nakalagay doon ang pangalan ng nagpadala, si Kim Jaehi. Nang buksan niya ang sulat, may susing nahulog sa sahig. Pansamantalang hindi pinansin ni Jaehi ang susi para magtuon muna sa pagbabasa ng liham. Sa hindi inaasahan, ang nilalaman ay isang testamento. Nakalista rin sa dokumento ang mga kondisyon para sa mana, ngunit ang mga kondisyon ay tinanggal. Bukod sa testamento, may kasamang mapa ng kayamanan ng liham. Minarkahan nito ang lokasyon ng safe at kung paano ito buksan. Walang duda na nasa loob ang mga nakatagong nilalaman. Kinuha ni Jaehi ang susi mula sa sahig. Tila ito ang susi sa safe, ngunit sino ang nagpadala? Habang nag-almusal, nakaramdam ng pagkabalisa si Jaehi. Nagtataka siya kung sino ang nagpadala ng liham at bakit. Ang ganitong pag-ugali ay tila estilo ni Sun Yaong, ngunit maaari rin itong gawain ni Gochul. Si Dongwo, sa kabila ng inosenteng hitsura, ay maaaring ang pinakamapanganib. Tungkol kay Haejon, hindi talaga mabasa ni Jaehi ang kanyang iniisip. Kabisado na ng nani ang bahay. Hindi na nakapagtataka na alam niya kung nasaan ang safe. Kaya bukod kay Jaehi at sa kanyang ina, lahat sila ay kahina-hinala. Tumingin si Bina sa kanyang ina, nagtataka kung bakit ang ingay-ingay niya sa almusal lang naman. Pagkatapos kumain, patuloy na pinagmamasdan ni Jaehi ang lahat sa paligid niya. Tinanong ni Gochul si Jaehi kung ano nang ginagawa niya na nakatitig sa mga tao ng maaga pa. Biglang may naisip si Jaehi. Naisip niya, baka hindi lang ako ang nakatanggap ng sulat. Kaya tinanong ni Jaehi si Gochul kung may problema ba siya ng umagang iyon. Seryoso niyang sinabi na constipated siya. Pagkatapos ay tumawa si Gochul at umalis, kaya napikon si Jaehi. Biglang tinanong ni Sun Yaong si Jaehi kung dapat bang sabihin niya kung ano ng problema, pero naisip ni Jaehi na hindi naman sila ganoon ka-close para mag-usap. May itinapon si Sun Yaong sa basurahan. Agad itong kinuha ni Jaehi para tingnan pero hindi iyon ang sulat. Inilipat ni Jaehi ang hinala niya kay Haejon, tinanong ni Haejon na nalilito kung may nakadikit ba sa mukha niya. Tumango si Jaehi at pabirong sumagot na may kagwapuhan na nakadikit doon. Biglang hinila ni Bina ang kanyang ina sa gilid. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang ina ng maaga sa umaga. Sinabihan ni Jaehi ang anak na huwag mag-alala. Dapat ay gugulin ni Bina ang oras niya sa pag-akit sa pintor.
Tumakbo si Haejeon para imbestigahan si Dongwoo. Ang mga nakatira sa mansyon ay may mga safe, di ba? May isa rin ba ang pintor? Sumagot si Dongwoo na kahit meron, hindi niya sasabihin kay Jae-hee. Nag-imbestiga pa si Jae-hee pero wala siyang nakita, kaya nagpasya siyang huwag nang imbestigahan ng liham. Dapat siyang mag-focus sa safe na lang. Tinawag ni Jae-hee si Bina at sinabihan siyang maglakad kasama ang pintor. Tumanggi si Bina. Sinabi niya na hindi maganda ang kalusugan ng pintor at kailangan niyang magpahinga. Dahil hindi makatulong si Bina, kinailangan ni Jae-hee na umasa sa sarili. Oras na para sa interview. Sa sandaling iyon, walang tao sa kwarto ng pintor. Ito ang perpektong pagkakataon. Nagpasya si Jae-hee na pumasok sa kwarto, pero nang makita niya ang safe, pumasok ang yaya kaya mabilis siyang nagtago. Naglinis si yaya habang lihim na kumakain. Bago pa siya mahuli ni yaya, mabilis niyang kinuha ang phone at nag-text. Agad na nahulog sa bitag ang yaya. Mabilis na binuksan ni Jae-hee ang phone para tingnan. Inutusan ni Jae-hee ang yaya na pumunta sa hardin dahil may pag-uusapan sila. Galit na bumuntong hininga ang yaya, ang kapal ng babaeng iyon na utusan ako. Wala nang panahon si Jae-hee para magalit. Ang pagbukas ng safe ang pinakamahalagang bagay. Pero biglang may pumasok sa kwarto. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas si Jae-hee. Tinanong ni Gochul si Jae-hee kung bakit siya nandoon. Nagpalusot si Jae-hee, sinabi niyang pumasok siya para hanapin ang pintor. Malamang na walang kwenta ang dahilang ito dahil ang pintor ay ini-interview sa labas. Naputol ang plano ni Jae-hee. Paglabas niya, nakita siya ng lahat. Nagsimulang hanapin ni Jae-hee ang mga kondisyon sa testamento. Naalala niya ang nangyari kagabi. Noon, nakita ni Jae-hee ang yaya na naghahanda ng gamot para sa pintor. Sinabi ni Sun Yaong na umiinom siya ng sleeping pills. Naisip ni Jae-hee na malulutas ng sleeping pill ang lahat. Nagsimula si Jae-hee na planuhing nakawin ang mga pills. Pumasok ng palihim si Jae-hee sa kwarto ni Sun Yaong. Mabilis na nahanap ni Jae-hee ang mga sleeping pills. Biglang may narinig na mga yapak sa labas. Hindi magandang magtago sa kwarto, kaya nagpasya si Jae-hee na lumabas sa bintana. Dahil dito, hindi siya nag-inat at napilay ang bukong-bukong niya, pero nakabalik pa rin siya sa pintuan. Pagkatapos ay binalaan muli si Jae-hee ni Sun Yaong. Kakatapos lang ni Jae-hee na linlangin si Sun Yaong. Hindi inaasahan ni Jae-hee na darating ang nakakainis na yaya. Binanggit ng yaya ang text message ni Jae-hee na gusto siyang makita at kung paano siya naghintay ng 1 oras nang walang dumating. Hindi nagpigil si Jae-hee at sinabi sa yaya, sa susunod na magluto ka, bawasan mo ang asin. Labis na nagalit ang yaya. Kahit napilay si Jae-hee, masaya pa rin siya. Nakuha na niya ang sleeping pills, kaya makikita na niya ang testamento. Nang gabing iyon, inilabas ni Jae-hee ang sleeping pills at dinurog. Bandang 8:30 ng gabi, naghanda ang buong pamilya para ipagdiwang ang kaarawan ng pintor. Nagigiling ng peppercorns ang yaya sa kusina. Nagulat ang yaya sa pagdating ni Jae-hee. Binalak ni Jae-hee na lihim na maglagay ng sleeping pills sa inumin ng pintor, pero tinawag siya ng yaya para kumain, kaya nabigo ang plano niya. Nang gabing iyon, kumain ng husto ang pintor, naubos ang isang buong mangkok ng sopas. Bandang 9:30 ng gabi, sinubukan ng lahat ng iba't ibang paraan para mapasaya siya. Nagbuhos si Jae-hee ng baso ng fruit juice, pagkatapos ay lihim na naglagay ng sleeping pills. Dinala niya ang inumin sa pintor, pero inilapag lang nito ang baso sa mesa. Pagkatapos ay dumating ang malupit na biro. Nabigo ang plano sa fruit juice, kaya nagbigay na lang si Jae-hee ng gamot sa pintor. Nahulog ang sleeping pill sa kahon ng gamot. Para perpekto ang plano, personal pang pinainom ni Jae-hee ang gamot sa pintor. Pagkatapos niyang uminom, biglang sumulpot si Sun Yaong. Nagkunwaring sweet si Jae-hee sa pintor para asarin si Sun Yaong. Sinabihan ni Sun Yaong si Jae-hee na bumalik sa kwarto niya. Kinainisan ni Jae-hee ang mayabang na ugali ng kalaban. Bago umalis, sinabi niyang sarkastiko kay Sun Yaong na huwag mayabang dahil wala naman silang dalawa sa household registration. Hindi nakatulog si Jae-hee ng gabing iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang orasan. Nang umabot na ng 2:00 ng umaga, nahulaan ni Jae-hee na tumalab na ang sleeping pills. Maingat siyang pumasok sa kwarto ng pintor. Mahimbing ang tulog nito. Pinindot ni Jae-hee ang switch tulad ng tagubilin sa liham. Nakatago nga ang safe sa lugar na ito. Madali niya itong binuksan gamit ang susi. Sa wakas, dumating ang pinakamahalagang sandali. Kinakabahan na binuksan ni Jae-hee ang sobre ng dokumento sa loob ng safe. Ang nakasulat dito ay ikinatahimik niya. Ang sinumang titingin sa testamento nang walang pahintulot ay mawawala ng karapatan sa mana. Ang mga ari-arian ng taong iyon ay hahatiin sa iba. Malinaw na bitag ito. Mabilis na ibinalik ni Jae-hee ang lahat sa dating ayos. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit sa kaibuturan, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa dahil ang sinumang lihim na magbasa ng testamento ay mawawalan ng karapatan sa mana. Daan-daang milyong won na mana ang mawawala sa kanyang kamay. Kinaumagahan, narinig ni Jae-hee ang sigaw ni Bina, nalaman ng lahat na pumanaw na ang pintor. Takot na takot si Jae-hee. Akala niya ay pinatay niya ito gamit ang sleeping pills kagabi. Pero nang mag-isip ulit, napagtanto ni Jae-hee na hindi naman ganoon kaseryoso. Isang sleeping pill lang, imposibleng nakakamatay iyon. Baka may halong laso ng mga sleeping pills. Ninakaw ni Jae-hee ang mga yon kay Sun Yaong. Ibig sabihin, binalak ni Sun Yaong na paratangan si Jae-hee, ginamit siya para patayin ang pintor at agawin pa ang mana niya. Agad na iniulat ng lahat ang nangyari sa pulis.
Nakita ng pulis ang tarak ng karayom sa braso ng pintor. Ibig sabihin hindi lang siya uminom ng sleeping pills, kundi may iniksyon din sa kanya. Tinanong ng pulis ang pamilya kung may narinig silang ingay kagabi. Sabi ni Sun Yaong, ayaw ng pintor na magambala, kaya sobrang soundproof ng kwarto niya, walang maririnig sa labas. Sabi ni Gochul, nakarinig siya ng mga yapak sa pasilyo ng hating gabi. Sabi ni Sun Yaong, uminom siya ng sleeping pills, kaya wala siyang narinig. Kinumpirma rin ng yaya na nakarinig siya ng mga yapak. Pareho ang sinabi ni Dongwoo at Haijon. Sabi ni Haijon, malinaw niyang narinig ang tunog. Parang galing sa kwarto ni Bin-a ang mga yapak. Agad nagsalita si Jae-hee para magpaliwanag. Iginiit ni Jae-hee na mahimbing silang natulog ng anak niya kagabi at wala siyang alam sa nangyari. Biglang nagsalita si Bin-a, hiniling sa pulis na mag-autopsy dahil ang maitim na labi ay tanda ng lason. Siguradong pinatay ang biktima kaya kailangan ng autopsy. Si Bin-a lang ang may dugong kaugnayan sa biktima kaya may karapatan siyang humiling nito. Sinuri ng pulis ang security camera footage para tingnan kung may nanghimasok na pumasok. Ngayon dapat ang araw ng pag-anunsyo ng testamento pero may pagpatay kaya hindi dumating ang abogado. Sa ibang araw na lang i-anunsyo ang testamento. Walang nagdalamhati sa pagkamatay ng pintor, ngunit ang hindi pagbasa ng testamento ay nagdulot ng labis na kalungkutan. Tinignan ng mga pulis ang mga security camera. Kinumpirma nila na walang dayuhan na nakapasok sa villa. Kaya ang salarin ay dapat na isa sa 8 taong ito. Ang iba't ibang reaksyon nila ay nagpapakita na hindi simple ang pagkamatay ng pintor. Sinimulan ng mga pulis ang pagkuha ng litrato sa pinangyarihan ng krimen. Hinanap nila ang nakatagong hiringgilya. Nagmadali si Haijon para harapin si Bin-a. Sinabi ni Haijon na habang buhay pa ang pintor, hindi natupad ni Bin-a ang responsibilidad niya bilang anak. Ilang beses lang sa isang taon binibisita ni Bin-a ang kanyang ama. Matapos mamatay ang pintor, biglang naging mabuting anak si Bin-a. Si Haijon na nag-aalaga sa pintor araw-araw ay hindi naglakas loob magsalita, kaya ano ang karapatan ni Bin-a? Ipinaliwanag ni Bin-a na wala siyang ibang ibig sabihin. Gusto lang niyang humingi ng autopsy, ngunit hindi naniniwala si Haijon sa paliwanag na yon. Itinuturing niya ang lahat bilang mga demonyo na gutom sa pera. Sa totoo lang, si Bin-a ang pinaka-interesado sa mana. Ayaw niyang magpaliwanag pa. Hinayaan niya si Haijon na mag-isip ng kung ano-ano. Sinimulan ng pulis ang pagtatanong sa bawat tao. Bandang 10:30 kagabi, natapos na ang birthday party. Hindi alam ni Sun Yaong kung nasaan ang lahat. Marahil natulog na silang lahat noon. Tungkol sa personalidad ng pintor, ang masasabi lang ni Sun Yaong ay napaka-espesyal niyang tao. Sinabi ni Jae-hee na wala siyang alam pero lagi siyang may nararamdamang kakaiba. Nang kay Bin-a na, tinanong ng pulis kung anong klaseng tao ang pintor. Nanatili siyang ganap na tahimik. Sa sandaling ito, napagtanto niyang wala siyang alam tungkol sa kanyang ama. Halos hindi naramdaman ni Gowon na umiiral siya sa bahay na ito. Walang pakialam sa kanya ang iba at wala rin siyang pakialam sa kanila. Napakatalino ng pagsagot ni Gochul sa interogasyon. Sinabi ni Gochul na ang pintor ay tila malamig sa labas pero sa totoo lang, napakasensitibo niya. Ganoon din ang patotoo ng yaya. Ayon sa yaya, tila malamig at mahirap ang pintor pero napakabait niya. Nagsalita rin ng mabuti si Dongwoo tungkol sa kanyang amo na iginiit na magkapamilya na sila ng pintor. Sinagot din ni Haijon ang pulis ng may taktika na sinasabing parang tunay na ama na sa kanya ang pintor. Medyo komplikado ang relasyon ng pamilya. Si Sun Yaong ay ang 51 taong gulang na dating asawa ng pintor, dating sikat na direktor. Pinakasalan ni Sun Yaong ang pintor 25 taon na ang nakakaraan at mabilis silang naghiwalay pagkatapos ng 5 taon. Ang dahilan ng diborsyo ay ang paglitaw ng third party na si Jae-hee. Ang babaeng ito, 42 taong gulang, ay kilalang dating modelo. Nanganak siya ng anak na babae na si Bin-a para sa pintor. Pero hindi pumayag ang pintor na pakasalan si Jae-hee, kaya walang opisyal na katayuan. Naging anak sa labas si Bin-a sa paningin ng lahat. 17 taon na ang nakalipas, muling nagkita ang pintor at si Sun Yaong. Ipinagpatuloy nila ang relasyon pero hindi na muling nag-asawa. 1 taon na ang nakalipas, lumipat na si Sun Yaong sa bahay ng pintor. Siya ang kapatid sa ama ni Gochul. Mula pagkabata, inabuso siya ng madrasta, na tunay na ina ni Gochul. Si Gowon ay anak ni Gochul. Dahil madalas nakakulong ang ama, sa tiyuhin siya tumira mula pagkabata. Sina Dongwoo at ang pintor ay magkaklase noong kolehiyo. Dati ay nagpipinta siya pero kalaunan ay tinalikuran ang karera sa sining. 15 taon na ang nakalipas, naging manager si Dongwoo at nanirahan sa pintor. Si Haijon ay anak ng nakababatang kapatid ng pintor. Nag-aaral si Haijon sa law school at lahat ng gastusin ay sagot ng pintor. Tungkol sa biktima, nahahati ang mga tao sa dalawang magkasalungat na pangkat. May pumupuri sa pintor pero may nagsasabing napakasama niyang tao. Samantala, hinahangaan ni Sun Yaong ang likhang sining ng asawa niya. Nakatayo sa tabi niya si Jae-hee, lihim na nakatingin. Tinanong ni Sun Yaong kung ano ang ginagawa niya. Kumuha ng bote ng alak si Jae-hee at sinalakay siya. Tinanong niya si Sun Yaong kung alam niya ang ginagawa niya. Siyempre, alam na alam ng unang asawa. Kung hindi naman lihim na umiinom ng alak si Jae-hee, bakit niya itinatago? Hindi kayang pantayan ni Jae-hee si Sun Yaong. Uminom ng malaki si Jae-hee ng alak. Pagkatapos ay inakusahan niya si Sun Yaong ng pagpatay sa pintor. Narinig ito ni Bin-a na dumaan. Hinamon ni Sun Yaong si Jae-hee na magbigay ng ebidensya. Wala pang ebidensya ngayon pero siguradong lalabas sa hinaharap. Si Bin-a na nagtatago sa sulok ay natatakot. Biglang tinanong ni Gochul si Jae-hee kung may balitang gusto niyang ibahagi.
Hindi pinansin ni Jae-hee ang alok pero nang mag-isip sandali, nakaramdam siya ng hinala sa biglaang pag-uusap ni Go-chul. Baka alam ng lalaking ito ang ilang lihim. Baka siya ang nagpadala ng liham pero hindi magtanong si Jae-hee ng direkta kay Go-chul. Tinanong ni Bina kung bakit sigurado ang kanyang ina na si Sun Yaong ang may sala. Nag-isip sandali si Jae-hee at sa huli ay nagpa siyang manahimik na lang. Kahit ilang beses pa siya tanungin ni Bina, hindi niya sasagutin. Kinaumagahan, nagmaneho si Jae-hee papunta sa parmasya. Gusto niyang kumpirmahin kung ang ninakaw niya sa kwarto ni Sun Yaong ay sleeping pills nga. Akala ng sales clerk ay bulag siya dahil malinaw naman sa label na sleeping pills iyon. Inutusan ni Jae-hee ang clerk na suriin ang mga tableta sa loob. Napansin ng clerk ang kakaibang ekspresyon ng customer. Agad na ipinaliwanag ni Jae-hee na ang kanyang ina ay laging naglalagay ng kakaibang gamot sa boteng ito kaya gusto niyang i-verify ng staff. Binuksan ng staff ang takip at maingat na sinuri ang mga tabletas. Maayos naman ang mga ito, sleeping pills nga. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jae-hee. Kung sleeping pills nga, ibig sabihin walang kinalaman kay Jae-hee ang pagkamatay ng pintor. Kaya maayos ang mga pills at hindi si Sun Yaong ang may sala. Hindi na sana nag-alala ng husto si Jae-hee kagabi. Nag-aalala siya kung paano haharapin si Sun Yaong. Samantala, tila walang pakialam si Go-won. Ipinagpatuloy niya ang pag-film ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi na nakatiis si Bina sa ugali niya at direktang pinuna si Go-won pero parang wala lang sa pamangkin ng pintor. Ito talaga ang tunay na ugali ni Go-won. Nagtataka si Go-won kung bakit kailangan pa niyang magkunwaring malungkot. Masayang bumili si Jae-hee ng maraming dadalhin sa bahay pero nang makita niya si Sun Yaong, natakot siya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Sun Yaong. Mabilis na ipinaliwanag ni Jae-hee na lasing siya kagabi, kaya nagsalita siya ng kung ano-ano. Umaasa si Jae-hee na hindi sineseryoso ni Sun Yaong ang mga paratang niya. Biglang inamin ni Sun Yaong na siya ang may sala. Kailangan ipaliwanag ni Jae-hee kung bakit niya sinabi yun kagabi. Iginiit pa rin ni Jae-hee na lasing siya at hiniling kay Sun Yaong na kalimutan na lang ang sinabi niya. Pero direktang itinulak siya ni Sun Yaong sa pader. Binalaan ni Sun Yaong si Jae-hee na mag-ingat sa mga sasabihin niya sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, maaaring palampasin nito ni Sun Yaong pero sa susunod, hindi na niya alam ang mangyayari. Medyo natakot si Jae-hee. Nagbabanta ba si Sun Yaong kay Jae-hee? Samantala, lihim na pumasok si Bina sa kwarto ng yumaong ama. Dati, wala siyang pakialam sa ama pero ngayong wala na ito, parang may nawala siyang mahalaga. May painting na nakasabit sa dingding ng kwarto. Matagal na tinitigan ni Bina ang painting. Tila ang taong nasa painting ay si Bina mismo. Mahal pa rin pala ng pintor ang kanyang anak. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na naghanap ng pagtataguan si Bina. Ang pumasok ay si Sun Yaong. Dahan-dahan siyang lumapit sa painting at pinindot ang ilang buton sa gilid. Sa likod ng painting ay may safe. Natatakot, tinakpan ni Bina ng mahigpit ang kanyang bibig. Ngunit sa huli, natuklasan pa rin ni Sun Yaong si Bina. Tahimik na lumabas si Bina mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi nagulat si Sun Yaong. Nalantad na ang pagkakaroon ng safe. Si Jae-hee ang pinakakinabahan. Mabilis na binuksan ang safe. Pero wala namang laman. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ang lahat para magtipon. Biglang nawala ang ilaw. Inutusan sila ng pulis na ilahad ang kamay. Ang yaya, si Haejun, Sun Yaong at Go-eun ay lahat maayos. Normal din ang mga kamay ni Bina. Pero nang suriin ng pulis sina Jae-hee at Go-chul, may natuklasan silang kakaiba. Natagpuan pala ng pulis ang phosphorescent substance sa safe. Sino mang humawak dito ay mag-iwan ng marka sa kamay. Pinatunayan ng ebidensya na lihim na binuksan ni Jae-hee at Go-chul ang safe. Agad silang dinala para sa interogasyon. Kaya ba isa sa kanila ang tunay na salarin? Para kay Bina, may mali sa argumentong iyon. Pumunta si Bina sa kwarto ng ama para maghanap ng pahiwatig mula sa salarin. Pero kahit anong hanap niya, wala siyang nakita. Nang mawalan na ng pag-asa si Bina, biglang lumitaw ang mahalagang pahiwatig. Natagpuan ni Bina ang liham na nakatago sa ilalim ng mesa. Malinaw na nakasulat sa sobre ang logo ng Seoul Hospital. Mabilis na binuksan ni Bina ang liham. Ito ang medical diagnosis ng pintor. Sa totoo lang, gumaling na pala ang kanyang cancer. Kasinungalingan lang pala na malapit nang mamatay ang pintor. Lalo pang gumulo ang sitwasyon pero hindi nagmadali si Bina na magsalita. Sa halip, sinusukat niya ang reaksyon ng bawat tao. Mukhang walang alam ang yaya tungkol sa lihim na ito. Dumating din si Dongwoo. Pagkatapos, dumating na ang abogado ng pamilya. Pumunta siya sa mansyon para ipahayag ang testamento pero nawala ang unang bahagi nito na nakatago sa safe. Sa ngayon, nasa abogado lang ang huling bahagi. Hahatiin ng pantay ang ari-arian ng pintor, 10% para sa bawat isa. Kasama rin sa listahan ng tagapagmana sina Yaya at Dongwoo. 8 tao ang makakakuha ng 80% ng kabuuang ari-arian at ang 20% ay mapupunta sa charity. Pero hindi madaling makuha ang 10% na ito. Ang sinumang lihim na bumasa ng testamento bago ito ipahayag ay mawawalan ng karapatan sa mana. Ang sinumang mapatunayang may kinalaman sa pagkamatay ng pintor ay mawawalan din ng karapatan sa mana. Ang ari-arian ng taong iyon ay hahatiin ng pantay-pantay sa natitirang mga tagapagmana. Labis na nabalisa ang yaya sa impormasyong ito. Hindi naman nawala ng saysay ang kanyang ulat sa sarili. Pero nagdiwang ng maaga ang yaya. Ang abogado ay may huling bahagi lamang ng testamento. Kung ang unang bahagi ng dokumento ay hindi matagpuan, ang testamento ay magiging walang bisa. Ang mga ari-arian ay hahatiin ayon sa batas.
Ibig sabihin, ang lahat ng ari-arian ng pintor ay mapupunta kay Bina, ang nag-iisang legal na tagapagmana. Ang iba ay walang matatanggap. Ang testamento ay magiging epektibo sa loob ng 10 araw. Sa huli, makakatanggap ba ang bawat isa ng 10% o makukuha ni Bina ang lahat? Ang resulta ay nakasalalay kung mahanap nila ang unang bahagi ng testamento sa loob ng 10 araw. Hindi na makaupo ng tahimik si Sun Yaong. Kahit pumanaw na ang pintor, nagdulot pa rin siya ng alalahanin sa mga naiwan. Ang yaya ang pinakakinakabahan. Matagal na niyang ginawa ang trabahong ito, kaya hindi madali para sa kanya na makakuha ng bahagi ng kanyang pera sa pagreretiro. Pero ngayong nanganganib na mawala sa kanya ang pera, kailangan ng yaya na hanapin ang simula ng testamento. Ngunit hindi natagpuan ng testamento, pero nakahanap ang yaya ng kahina-hinalang hiringgilya. Hindi na niya maitago pa ang nakakagulat na lihim na ito. Ilang tanong lang ang itinanong ni Haejun at masunurin na ipinagtapat ng yaya ang lahat. Ito ay mas mahalaga pa kaysa sa testamento. Agad na gumawa ng masamang plano si Haejun. Sinabi ni Haejun sa yaya na lihim na ilagay ang hiringgilya sa kwarto ni Bina dahil ang sinumang sangkot sa pagkamatay ng pintor ay mawawalan ng karapatan sa mana. Kaya kailangan muna nilang alisin si Bina at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon ang iba na lumaban para sa mana. Noong una ay hindi sumang-ayon ang yaya na gawin ito laban sa kanyang budhi, ngunit nang banggitin ni Haejun ang 5 bilyong won, nagsimula siyang mag-alinlangan. Ginamit ng yaya ang dahilan ng paglilinis para makapasok sa kwarto ni Bina. Pero nang buksan niya ang kanyang backpack, biglang pumasok si Bina. Kinailangan ng yaya na kumilos ng normal hanggat maaari. Matapos tumalikod at umalis si Bina, mabilis na isinuksok ng yaya ang hiringgilya sa kanyang backpack. Samantala, nag-iisip pa rin si Bina ng isang nakakalitong tanong. Bakit nga ba itinatago ng pintor ang katotohanang gumaling na siya? Maaari kayang ang taong nakakaalam ng lihim na ito ang may sala. Biglang sinalakay ng pulis ang villa. Dumiretso sila sa kwarto ni Bina. Pagkatapos maghanap, napansin ng 2 pulis ang backpack sa sahig. Natagpuan din nila ang hiringgilya sa loob. Nagkunwaring nagulat ang nani at umalis. Samantala, lumapit si Bina kay Sun Yaong para magtanong. Umiinom pa ba ng gamot ang pintor araw-araw? Sumama ba si Sun Yaong sa ospital? Naramdaman ni Sun Yaong na sinisisi siya ni Bina na parang hindi niya inalagaan ng mabuti ang pintor. Ibig sabihin, hindi rin alam ni Sun Yaong na gumaling na ang asawa niya. Maya-maya, dumating ang pulis at dinala si Bina sa istasyon dahil may natagpo ang hiringgilya sa backpack niya. Mukhang gulat na gulat si Bina. Kakalabas lang ni Jae-hee at Go-chul pero nakita nila si Bina na dinala roon. Tinanong ni Jae-hee ang anak niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Bina na natagpuan ng pulis ang hiringgilya sa backpack niya. Hindi maintindihan ni Jae-hee ang sitwasyon. Pinaghihinalaan ng pulisya na nag-inject si Bina ng nikotina sa pintor dahil natagpuan nila ito sa kanyang katawan. Gayunpaman, hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy para sa tiyak na dahilan. Samantala, hindi naintindihan ni Jae-hee ang sitwasyon kaya hinanap niya si Sun Yaong. Hinala ni Jae-hee na sinaktan ng babaeng ito si Bina. Malamig na sumagot si Sun Yaong na binalaan niya na siya noon at kung walang ebidensya si Jae-hee, huwag magsalita ng walang basehan. Sa puntong ito, tila nawalan na ng pag-iisip si Jae-hee. Hindi ito inamin o itinanggi ni Sun Yaong. Tumingin lang siya kay Jae-hee ng malamig. Nang mangyari ang insidente ni Bina, ang pinakamasayang tao ay si Go-chul dahil siya ang susunod na tagapagmana. Gayunpaman, itinuon ni Jae-hee ang lahat ng hinala niya kay Go-chul. Akala niya ay siya ang nanakit sa kanyang anak at ang lahat ng ito ay isang serye ng pakana. Sabay na binuksan ni Jae-hee at Go-chul ang safe. Hindi kinuha ni Jae-hee ang testamento kaya malamang na kinuha ito ni Go-chul. Kinuha ni Go-chul ang testamento at tinanggal ang unang tagapagmana. Napakagaling talaga ng galaw na ito ni Go-chul. Sabay naman, nagsimulang ipagtanggol ni Bina ang sarili niya. Hindi sapat ang karayom para patunayan na siya ang may gawa. Hindi naman nakalock ang pinto ng kwarto niya kahit sino pwedeng pumasok. Alam naman ng pulis yan kaya hindi na nila pinagpilitan pa kay Bina. Sa loob ng villa, nagsimulang magsulat ng script si Sun Yaong. Tinanong ng yaya si Go-chul kung paano nila hahatiin ang ari-arian. Sabi ni Go-chul, kung makita ang testamento, pantay-pantay ang paghahati. Kung hindi, lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Go-chul. Nang marinig ito ng yaya, nagalit siya at mumangalit. Pagkatapos, hinarap ng yaya si Haejun. Sinabi dati ni Haejun na kung makukulong si Bina, makukuha ng yaya ang pera. Pero ngayon, masyadong pabor kay Go-chul ang sitwasyon. Sinabi ni Haejun sa yaya na huwag mag-alala, may paraan siya para makuha niya ang 10% ng mana. Maya-maya, habang kumakain silang lahat, tumunog ang doorbell. Binuksan ng yaya ang pinto at nakita si Bina na biglang bumalik mula sa pulis. Ang iba ay magiging okay, pero ang plano ni Go-chul ay nabaligtad na. Bumalik ang unang tagapagmana, kaya nawasak ang pangarap ni Go-chul na agawin ang mana. Sinabi ni Bina na may nakitang fingerprint sa hiringgilya ang pulis, kaya malalaman na kung sino ang may sala. Natigilan silang lahat. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Bina kung bakit siya na-frame ng yaya, pero itinanggi nito. Sinabi ni Bina na hintayin muna ang resulta ng fingerprint. Nagpanik ang yaya at agad na umamin. Sinabi niya na nakita niya ang hiringgilya sa kanal habang naglilinis. Pero hindi niya binanggit si Haejun, sinabi lang niya na ideya niya ito. Ang layunin niya ay makuha ang testamento mula kay Jae-hee para sa 10% na bahagi ng ari-arian. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Bina. Maya-maya, tinawag niya ang buong pamilya. Binanggit ni Bina na noong gabi ng insidente, nakarinig silang lahat ng mga yapak pero hindi nila alam kung sino ang gumawa ng ingay.
Hinulaan ni Bina na ang nikotina ay iniksyon sa pintor ng taong iyon. Nang marinig ito, medyo nag-alala si Jaehi. Sinabi niya na hindi dapat tumalon sa konklusyon ang anak niya dahil paano kung may gumising lang para uminom ng tubig. Sumagot si Bina na walang problema yon. Okay lang kung lumabas ang taong iyon para uminom ng tubig. Pero sa madaling salita, lahat ng lumabas ng gabing iyon ay kailangang mag-ulat ng kanilang kinaroroonan. Kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Parang lumabas na silang lahat. Biglang nagbanggit si Gowon ng isang mahalagang issue. Tinanong ni Gowon kung bakit kailangan pang patayin ng mamamatay tao ang pintor may terminal cancer naman siya at malapit ng mamatay. Bakit nagmamadali? May malalim ba silang alitan? Sinabihan ni Bina ang yaya na magsalita muna. Hindi pala uminom ng gamot ang pintor noon at lahat ng gamot ay itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay inihayag ni Bina na ganap na gumaling ang pintor. Kinuha niya ang diagnosis report. May 2 tao ang nakakaalam nito, sina Sun Yaong at Dongwoo. Buong araw silang kasama ng pintor kaya sumasama sila sa check-up at tumatanggap ng gamot. Kahit sinubukan ng pintor na itago, imposibleng hindi nila napansin. Sinabi ni Sun Yaong na nakaranas ng shock ang pintor 1 buwan na ang nakakaraan. Noon, akala niya ay humihina lang ang katawan nito, kaya hindi niya napagtanto ang tunay na sitwasyon. Pero ano nga ba ang dahilan ng shock niya? Sinabi ni Dongwoo na alam niyang gumaling na ang pintor mula sa sakit. Pero wala namang dahilan si Dongwoo para saktan ang biktima. Hindi sinabi ni Dongwoo sa iba dahil ayaw ipahayag ng pintor. Bigla namang dumating ang pulis na may resulta ng autopsy. Ang sanhi ng pagkamatay ng pintor ay hindi nikotina. Iniksyon ang nikotina pagkatapos niyang mamatay. Tinanong ng yaya ang pulis kung may fingerprint sa syringe, pero wala raw. Nang marinig ito, tumingin ang yaya kay Bina, hindi siya makapaniwala na nilinlang siya ng babaeng ito. Pagkatapos, inihayag ng pulis na ang sanhi ng pagkamatay ay sleeping pills. Matindi ang allergy niya sa mga yon. Sinabi ni Sun Yaong na hindi pa nakainom ng sleeping pills ang asawa niya. Naniniwala ang pintor na nakakasama ang pills dahil nakakaantok, kaya lagi niyang sinasabihan si Sun Yaong na tumigil. Kaya ang taong nagbigay ng sleeping pills sa biktima ang salarin. Natakot si Jaehi nang marinig niya ito. Ayon sa autopsy report, uminom ang pintor ng 5 sleeping pills. Laking gulat ni Jaehi dahil isang sleeping pill lang ang ibinigay niya sa pintor. Ibig sabihin, may ibang tao sa likod nito. Alam ni Bina ang tungkol sa sleeping pills sa istasyon ng pulisya. Inutusan ni Bina ang pulisya na dumating ng mas huli dahil gusto niyang mag-imbestiga pa. Ayon sa resulta, alam ni Dongwoo na gumaling na ang pintor sa kanyang sakit. 1 buwan na ang nakalipas, nagkalagnat si Dongwoo. Sinimulan ni Bina na alisin ang bawat clue. Hindi naman sadyang inumin ng pintor ang sleeping pills, kaya bakit nasa tiyan niya ang mga ito? Nang gabing yon, kumain silang lahat ng sopas ng loach. Maaari kayang may halong laso ng sopas. Nagtago si Jaehi sa ilalim ng kumot at umiyak ng umiyak. Tinanong ni Bina ang kanyang ina kung ano ang problema, pero sabi ni Jaehi okay lang daw siya, gusto lang niyang umiyak. Sinabi ni Bina sa kanyang ina na umiyak kung gusto niya, basta't huwag lang guluhin ang iba. Kinaumagahan, sinabi ni Jaehi ang buong kwento ng tapat. Sa kaarawan ng pintor, nakatanggap siya ng text message. Para lihim na basahin ang testamento, binigyan ni Jaehi ng sleeping pill ang pintor. Nagulat din si Bina na gagawin ng kanyang ina ang ganoon. Sabi niya, 1 man o 5 pills, pareho lang, parehong mali. Mabuti na lang, hindi naman intensyon ni Jaehi na saktan ang pintor. Pagkatapos, nagpa siya si Bina na imbestigahan muna ang sitwasyon. Pero narinig ni Go iyon ang usapan nila at mumiti siya ng mapagtagumpay. Nag-iisip si Bina ng paraan para harapin ito nang biglang may naalala siya noong bata pa siya. Nag-viral online ang kwento ng pintor at nagkomento ng todo ang mga netizen. May nagsabi na si Gochul ang may sala. May nagsabi rin na ang pagkabangkarot ni Jaehi ang tunay na dahilan. Nang marinig ang balita tungkol sa pagkabangkarot ni Jaehi, hindi napigilan ni Gochul ang ngiti. Ang pagdurusa ng iba ay kanyang kaligayahan. Pero sinabi ni Bina na nandoon siya dahil inaayos ang bahay niya. Ngayong ganito na ang nangyari, pinaghihinalaan ni Gochul na plano ito ng ina at anak. Pinayuhan ni Gochul si Bina na kusang talikuran ang mana, ito raw ang pinakamabilis na paraan para patunayan ang kawalang sala niya. Sumang-ayon din si Haejon, hindi interesado si Bina sa mana, pero ang pagbigay nito ay parang pag-amin na may mali siyang ginawa. Dahil lahat ay interesado sa mana, lalaban si Bina hanggang sa huli. Walang sinuman ang makakapuwersa sa kanya na sumuko. Habang naghuhugas ng pinggan ang yaya, biglang kumuha si Bina ng cotton swab at pinunasan ang mga mangkok at kutsara. Sinabi niya na may kaibigan siyang nagtatrabaho sa Research Institute. Sabi ng kaibigan niya, kahit hugasan na ang pinggan, makikita pa rin ang bakas ng pagkain. Nagpanik ang yaya. Pinaghihinalaan niyang naglagay ng patibong si Bina para sa kanya. Nang matapos magsalita si Bina, ipinagpatuloy niya ang pagpunasan ng gilingan. Dahil dito ay nag-alala ang yaya. Makalipas ang ilang sandali, palihim siyang pumasok sa silid ni Bina, ang mga cotton swab ay nasa mesa. Inilabas ng yaya ang mga inihandang cotton swab para palitan. Pero pagkatapos niyang palitan, pumasok si Bina, kaya nagkunwari siyang naglilinis. Lumapit si Bina sa ulo ng kama at nag-record ng napakagiliw na eksena. Hindi na maikakailan ng yaya. Tinanong siya ni Bina kung doon nila pag-uusapan o sa istasyon ng pulisya. Siyempre pinili ng yaya na doon na lang sabihin. Yun pala, nakatanggap din ng liham ang yaya. Pareho lang ng laman ng sulat ni Jaehi. Noong gabing nagigiling ng paminta ang yaya, lihim niyang inilagay ang sleeping pills. Dahil gumagawa siya ng masama, nagulat siya nang biglang sumulpot si Jaehi.
Nang ilalagay na sana ni Jaehi ang sleeping pills sa tubig, nauna na pala ang yaya sa sopas. Nang gabing yon, binuksan ng yaya ang safe pero wala namang laman. Hindi naniniwala si Binana ang nagbasa ng testamento ay mawawala ng mana, kaya sinabi ng yaya na wala siyang nakita. Matapos makipag-usap sa yaya, bumaling si Bina kay Sonyaong. Inayos ni Bina na maglakad-lakad kasama si Sonyaong. Pagkatapos ay bahagyang sumenya si Bina sa yaya. Kahit ayaw-ayaw ng yaya, wala siyang magagawa. Nahuli ni Bina ang kahinaan ng yaya. Sinabi lang ni Bina sa yaya na maghanap pero hindi sinabi kung ano. Kaya wala ng choice ang yaya kundi hanapin sa bawat sulok. Nang bumalik si Sonyaong at nakita ang yaya na lumalabas, agad niyang naintindihan kung bakit siya pinalabas ni Bina. Nagsimulang mag-isip si Bina, uminom ng 5 sleeping pills ang pintor pero 2 lang ang nahanap niya. Ibig sabihin, may ibang tao na nagbigay ng 3 pills o 3 tao ang nagbigay ng isa. Malamang na ang sumulat ng liham ang tunay na salarin. Mabilis na dumating ang oras ng hapunan. Kinuha ni Bina ang sulat at tinanong kung sino ang nakatanggap. Sinabi ni Goyon na natanggap niya pero hindi binuksan at itinapon sa bodega. Natanggap din ni Sonyaong ang sulat. Binuksan niya ito pero hindi niya binuksan ang kaha. Natanggap din ni Haejun ang sulat at hindi rin binuksan ang kaha. Ang yaya at si Jaehi ay hindi lang nakatanggap ng sulat, binuksan pa ang kaha. Natanggap din ni Dongwoo ang sulat at naglagay siya ng pampatulog sa tiapot ng pintor. Binuksan ni Dongwoo ang kaha dahil sa kuryosidad pero wala namang laman. Natakot si Dongwoo na paghinalaang nagnakaw ng testamento. Kaya bago umalis, pinunasan niya ang mga daliri niya. Kaya hindi nahanap ng pulis si Dongwoo. Kung ganoon, lahat nakatanggap ng sulat maliban kina Gochul at Bina. Naisip ni Haejun na natanggap din ito ni Gochul. Kaya ngayon si Binah lang ang naiba sa lahat. Kaya pinaghinalaan ni Haejun na si Binah mismo ang sumulat ng liham. Agad na nagbago ang tingin ng lahat kay Binah. Lumabas si Gochul at Haejun, sinabi ni Gochul na lalong naiirita na siya kay Binah at naghahanda ng isakatuparan ang kanyang plano. Matapos ma-expose ang liham, nagbago ang atmosfera sa pamilya. Hinasa ng yaya ang kutsilyo sa kusina. Naghanap si Gochul ng tatsulok sa kanyang silid-aklatan. Lubhang nag-isip si Dongwoo. Lihim na hinanap ni Sonyaong si Dongwoo. Habang natutulog si Bina sa kwarto, biglang may tumunog na yapak sa labas. Natutulog pa rin si Jaehi. Maingat na lumapit si Bina sa pinto. Biglang nanginig ng malakas ang pinto. Parang may nagtangkang pumasok. Sinubukan ni Bina na pigilin ang pinto. Sandali lang, naging tahimik na ulit. Naglakas loob si Bina na buksan ang pinto. Biglang may lumapit na anino. Agad na nagising si Bina at napagtanto niyang bangungot lang pala. Bumangon siya at binuksan ang pinto. Narinig ni Haejun ang ingay kaya tinanggal niya ang headphone at lumabas. Nauuhaw si Bina kaya pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Nakatayo si Haejun sa likuran niya, tahimik na pinagmamasdan siya. Pagkatapos uminom ni Bina, may lumitaw sa likuran niya. Sa hindi inaasahan, nagkatotoo ang panaginip ni Bina. Bumagsak si Bina sa sahig at dumugo ng husto. Dali-daling lumapit si Haejun at tatawag na sana ng ambulansya. Pero biglang naisip ni Haejun na mabuti pa ang pagkamatay ni Bina. Dahil walang nakakita sa kanya, nagkunwari na lang si Haejun na wala siya roon. Nakahiga sa sahig ang kaawa-awang si Bina, walang nag-aalaga. Pagbalik ni Haejun sa kwarto niya, hindi siya makatulog. Nakaupo lang siya roon, naghihintay ng balita. Sa wakas, may nakatuklas kay Bina. Nagkunwaring nagulat si Haejun at tumakbo palabas para makita. Ang bahay ay nasa ganap na kabuluhan. Hindi alam ang kalagayan ni Bina. Mabilis na dumating ang ambulansya. Sumama rin si Jaehi sa ospital. Pinaghihinalaan ni Haejun na si Gochul ang may pananagutan dahil kagabi sinabi niyang gusto niyang harapin si Bina, ngunit mariing itinanggi ito ni Gochul. Sa totoo lang, wala namang ebidensya si Haejun, mabuti na lang at hindi nanganganib ang buhay ni Bina. Matapos mabendahe ang kanyang mga sugat, halos gumaling na siya. Sa pagkakataong ito, talagang nagpanik si Jaehi. Gusto lang niya ng pera, pero gusto ng mga tao sa villa na patayin ang anak niya. Takot na takot si Jaehi. Pero kalmado lang si Bina. Kailangan niyang bumalik sa villa para harapin ito. Habang tinatapusin ni Jaehi ang discharge, biglang nakatanggap ng mensahe si Bina. Binuksan ni Bina at natuklasan na galing ito sa grupo ng mga online detective. Interesado sila sa mga gawain ng pintor. Pinag-imbestigahan ng mabuti ang kalagayan ng lahat. Biglang naalala ni Bina si Goyon. Agad na lumapit si Bina para tanungin siya kung ano ang nangyayari. Kinuha ni Goyon ang cellphone niya at tinawagan si Bina. Nakatayo sila sa tabi ng isa't isa pero tumatawag pa rin sila sa isa't isa. Hindi maintindihan ni Bina kung bakit kailangang gawin yon ni Goyon. Ipinaliwanag ni Goyon na ayaw niyang isipin ng iba na malapit sila pero medyo kakaiba namang nakatayo sa tabi ng isa't isa at tumatawag ng ganito. Pagkatapos, bumalik si Bina sa kanyang kwarto. Alam niya na ang online detective group ay ginawa ni Goyon. Napakalaki ng kapangyarihan ng internet kaya sinisiyasat ang pribadong buhay ng lahat. Higit sa lahat, si Gochul ang pinakasinisiyasat. Noong una ay akala ng lahat na 5 lang ang kaso niya pero may natuklasan pang relasyon sa labas. Pinagmasdan ng 2 babae ang impormasyon at lalong naging malapit ang kanilang relasyon. Ugali ni Goyon na idokumento ang kanyang buhay. Sa kaarawan ng pintor, marami siyang nakuhang video. Marahil ay may clue doon. Alam ni Goyon na nakapunta na si Jaehi sa kwarto ng pintor pero naabala siya ng yaya at pinigilan ni Gochul. Dahil wala ng ibang pagpipilian, gumamit si Jaehi ng sleeping pills. Bukod sa 3, nakapunta rin si Haejun sa kwarto ng pintor.
Sabi niya may natanggap siyang warning email mula sa paaralan at gusto niyang sirain bago siya matuklasan ng pintor. Kahit sinabi ni Haejun yon, ang tunay niyang layunin ay buksan ang safe. Sa totoo lang, si Haejun ang unang pumasok sa silid. Si Jae-hee ang pangalawa. Ginamit niya ang dahilan na magtago ng regalo para sorpresahin ang pintor. Sumunod ang yaya na sabi niya ay naglilinis. Panghuli si Gochul. Sabi niya ay pinuntahan ang pintor dahil may pag-uusapan sila. Pagkaalis ni Jae-hee, dumiretso si Gochul sa safe. Tapos bumalik ang yaya. Pareho ang ginawa ni na Gochul at Jae-hee. Pinaalis nila ang yaya dahil may pag-uusapan daw sila. Pero habang pinapaalis ni Gochul ang yaya, nagulat siya sa tumunog niyang phone. Doon natuklasan ni Gochul si Haejun na nakatago. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Ibig sabihin, si Haejun ang unang pumasok sa silid at sila ni Gochul ang huling nanatili. Nagsinungaling silang dalawa. May fluorescent substance si Gochul sa kanyang kamay. Kaya malamang na pareho nilang nakita ang testamento. Noong gabi ng birthday party ng pintor, nag-record din ng video si Go-yeon. Sabay na pinanood ni na Go-yeon at Bin-a ang video pero wala pa rin silang nakitang bagong clue. Humiga si Bin-a sa sofa at nakatulog. Bumalik ang trauma niya noong bata pa siya kaya nagising si Bin-a ng bigla. Samantala, naghahanda na ang yaya para maglaba. Nakita niya ang isa pang medyas na may dugo at natakot siya. Hindi maintindihan ng yaya kung bakit patuloy siyang nakakakita ng ganoon. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung sino ang kakausapin. Dumaan si Dongwoo kaya nagpa siya ang yaya na sabihin sa kanya. Samantala, nakahanap ng isa pang clue ang mga online detective. Natuklasan nila na naglagay ang yaya ng sleeping pills sa pepper grinder. Alam na ang detalyeng ito. Ang mahalaga ay may ginagawa rin pala si Gochul. Dati, pinaghihinalaan lang nila na si Gochul ang naglagay ng pills, pero ngayon napatunayan na. 4 na tabletas ang natagpuan, pero hindi pa rin alam ni Bin-a kung sino ang naglagay ng huli. Pero ang taong naglagay ng mga tabletas ay kasangkapan lamang. Ang nagpadala ng liham ang tunay na salarin. Kahit ganoon, hindi pa rin sigurado ang posibilidad na yon. Binanggit lang sa liham ang kinaroroonan ng testamento. Hindi binanggit ng sumulat ang tungkol sa sleeping pills. Ang sleeping pills ay imahinasyon lang ng lahat. Kung ang liham at sleeping pills ay bahagi ng plano, talagang nakakatakot ito. Sino kaya ang nag-isip ng ganoong plano? Biglang may nag-away sa labas. Tinatanong pala ni Dongwoo si Haejun, sinabi niya na ang medyas na may dugo ay kay Haejun. Sinabi rin ni Dongwoo na kung mananatiling tahimik si Haejun, mukhang siya ang umatake kay Bin-a. Kaya inamin na lang ni Haejun na siya ang saksi sa insidente. Tatawag sana si Gochul sa pulis para harapin si Haejun, pero isang pangungusap lang ni Haejun ay napatahimik si Gochul. Pagkatapos, naglabas si Gochul ng audio recording. Recording yon ni Jae-hee na umaamin ng lahat kay Bin-a, kasama rin doon ang usapan ni Bin-a at Gochul. Hindi lang yon, halos lahat ng boses nila ay nandoon sa recording. Inamin ni Haejun na naglagay siya ng listening device sa buong bahay para hanapin ang may sala sa pintor. Para kay Sun Yaong, nilabag ni Haejun ang privacy ng iba, kaya gusto niyang tumawag ng pulis. Pareho ang iniisip ni Bin-a, pero lahat sila ay nagsalita ng masama tungkol sa pintor, kaya kapag dumating ang pulis, magiging komplikado. Kaya pinayuhan nila si Sun Yaong na siya na lang ang mag-asikaso. Sa huli, pumayag si Sun Yaong na huwag nang tumawag ng pulis, pero gusto niyang tumawag ng abogado. Biglaan, may dalang mahalagang balita ang abogado. Inampon ng pintor si Haejun, ibig sabihin ang mana ni Bin-a ay hahatiin nila ng pantay. Kaya gusto ni Haejun na puksain si Bin-a, dahil kung wala si Bin-a, lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Haejun. Siyempre, kung makikita nila ang nawawalang testamento, hahatiin ng pantay-pantay ang mga ari-arian. Pero kahit ano pa, sinumang sangkot sa pagkamatay ng pintor ay mawawalan ng mana. Naintindihan ni Gochul na siya ang nagdroga sa pintor, kaya sa anumang paraan ay hindi siya makakakuha ng pera. Kaya kailangan agad ni Gochul na mag-isip ng ibang paraan. Ang balita tungkol sa pag-aampon ay lubhang nagulat kay Sun Yaong. Hindi niya alam kung ano pang mga sorpresa ang naghihintay sa kanya. Si Jae-hee naman ay interesado lang sa mana. Alam na ng lahat ang tungkol sa pagkalaso ni Jae-hee, kaya kahit makita pa nila ang testamento, tiyak na wala siyang matatanggap. Kaya naisip ni Jae-hee na mas mabuti pang huwag nang maghanap. Sa ganoon, makakakuha si Bin-a ng 50% ng mana. Hindi makapagsalita si Bin-a nang marinig niya ito. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Jae-hee para imbestigahan si Sun Yaong. Hinala ni Jae-hee, ang sandata na ginagamit ni Sun Yaong laban kay Bin-a ay yung golf club na lagi niyang ginagamit. Pero hindi pantay ang level ni Jae-hee kay Sun Yaong. Pagbanggit pa lang ni Jae-hee ng golf club, alam na ni Sun Yaong kung ano ang balak niya. Samantala, binabaliktad ni Gochul ang sapatos niya para maghanap. Kaso wala siyang nahanap, kaya galit na tumakbo si Gochul para hanapin si Haejun, buti na lang dumating si Dongwoo sa tamang oras. Kung hindi, nag-away na sila. Galit na sinabi ni Gochul na ninakaw ni Haejun ang testamento. Pero wala namang pakialam si Dongwoo doon. Biglang bumalik si Dongwoo sa kwarto niya para maghanap ng lumang dyaryo. Samantala, hinahanap ni Gochul at nangyaya ang testamento sa bahay ni Haejun, habang sina Jae-hee at Bin-a naman ay naghahanap sa studio. Sa wakas, nahanap ito ni Bin-a pero pinigilan siya ni Jae-hee na ibunyag ito. Sabi ni Jae-hee, kung alam ng lahat, 20% lang makukuha nila ng mana, pero kung hindi, makakakuha sila ng 50%. Kaya nag-away ng husto ang mag-ina. Narinig ni Sun Yaong ang kaguluhan at tumakbo. Sa pagkakataong ito, hindi na maitatago ang lihim. Maliban kung may mangyaring hindi inaasahan, ang mana ay hahatiin ng pantay-pantay sa lahat.
Sa ngayon, tanging ang pamilya lang ang nakakaalam tungkol sa sleeping pills. Hindi pa rin alam ng pulis at abogado. Pero ang problema, 4 na tabletas lang ang natagpuan nila. May isang nawawala pa. Ayon kay Go Eun, kung hindi si Haejeon ang naglagay ng sleeping pills, si Sun Young iyon. Pareho silang lubhang kahina-hinala. Natuklasan ni Bin-an na binigyan ni Haejeon ang pintor ng kahon ng tsokolate noong birthday nito. Kahit kumain na ng hapunan ang pintor, nakagawian pa rin niyang kumain ng tsokolate pero may 12 tsokolate sa kahon kaya imposibleng kinain lahat ng pintor. Nasaan na ang natira? Kaya nagpa siya si Bina at Go Eun na imbestigahan si Haejeon, posible na may sleeping pills ang mga tsokolate. Bukod dito, pinaghihinalaan ni Bina na binigyan ni Sun Young ng macarons ang pintor at baka may sleeping pills din ang mga yon. Kaya ang investigasyon na ito ay nakatutok kay Haejeon at Sun Young. Nagpadala si Go Eun ng larawan na may mensahe, alam ko ang nangyari sa birthday niya. Magkita tayo sa parking garage. Tapos nagtago si Bina at Go Eun sa kotse para manood. Ang unang dumating ay si Sun Young, ang pinakamahirap harapin. Sinabi ni Sun Young na natanggap niya ang mensahe at kung may problema sa macarons, dalhin nila para i-test. Mukhang hindi si Sun Young ang nagdroga. Dahil hindi na makapaghintay ang dalawang babae kay Haejeon, pumunta sila sa kwarto ng pintor para hanapin ang tsokolate pero wala nila itong nakita. Naisip ni Go Eun na baka winasak ito ni Haejeon, makalipas ang ilang sandali, pumasok si Haejeon sa kwarto. Lalo lang nitong pinalakas ang paniniwala nila na may problema sa kahon ng tsokolate. Nagulat si Haejeon sa biglang pagdating ng dalawang dalaga. Iginiit niya na walang problema sa mga tsokolate. Pinakain niya ni Bina si Haejeon ng isang piraso para patunayan. Hindi natakot si Haejeon at inilagay ang tsokolate sa bibig niya, pero nang kainin niya ang pangatlong piraso, hindi na niya kinaya at nakatulog. Kahit anong tawag nila, hindi nagising si Haejeon. Nang magising si Haejeon, nasa istasyon na siya ng pulisya. Ayaw ni Haejeon na siya lang ang arestuhin, kaya pinilit niyang isama ang iba. Hindi nakataka sina Jae-hee, Go-chul, Dong-woo at ang yaya. Ibig sabihin, ang 5 taong ito ay nawalan na ng mana. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ni Bina ang sulat sa pulisya. Sinabi ni Bina na kahit naaresto na ang nanlason sa biktima, ang nagpadala ng sulat ang tunay na utak. Pero sabi ni Bina, huwag munang mag-conclude tungkol sa liham. Una, inayos niya ang pagkakasunod ng mga pumasok sa kwarto ng pintor. Pumasok si Jae-hee ng 2:01 ng hapon. Pumasok si Go-chul ng 2:30 ng hapon at kinuha ang testamento. Sumunod si Haejeon tapos ang yaya. Ang huli ay si Dong-woo na pinunasan ang fingerprints bago umalis. Namatay ang pintor between 11:30 ng umaga at 12 o'clock ng hating gabi. Ibig sabihin, nang pumasok ang iba, patay na ang biktima. Pagkatapos, inayos ng pulis ang order ng paglalason. Ang una ay ang yaya. Naglagay siya ng sleeping pill sa fish soup at ininom lahat ng biktima. Ang pangalawa ay sina Jae-hee at Go-chul. Naglagay si Go-chul ng isang pill sa medicine box. Naglagay din si Jae-hee ng pill. Umiinom ng tsaa ang pintor habang umiinom ng gamot kaya si Dong-woo ay pangalawa rin. Ang huli ay si Haejeon, inilagay niya ang gamot sa chocolate box. Nang gabi niyon may pumasok sa kwarto ni Bina. Iyon ay si Sun Young. Ang tagpong iyon ay paalala ng nakakatakot na nakaraan ni Bina. Kaya ba si Sun Young ang nanakit kay Bina simula pa noon? Kahit natukoy ng pulisya ang mga naglagay ng sleeping pills, hindi pa rin malinaw kung sino ang talagang may sala. Kung walang resulta pagkatapos ng 48 oras, palalayain sila. Ang mga istasyon ng telebisyon ay nakikipagkumpetensya upang iulat ang kasong ito. Ito ay maituturing na napakabihirang kaso. Ang mga pahayag ng 5 tao na naglagay ng pills ay halos pareho. Inamin nilang lahat na mali ang ginawa nila. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na allergic sa sleeping pills ang pintor. Sa madaling salita, wala silang balak na saktan ang pintor. Kaya hindi maaprubahan ng korte ang warrant of arrest. Pinalaya ang 5 para sa karagdagang investigasyon. Ilang araw matapos mamatay ang pintor, nagsimula na ang pamilya niya na ayusin ang libing. 5 tao ang dumating ng huli at nagmamadaling umupo. Matapos magsalita ang pari, si Sun Young naman ang nagsalita. May bagong tauhan na lumitaw sa libing. Nang magsalita si Sun Young, kakaiba ang ekspresyon niya. Tinitigan ni Bina si Sun Young ng mabuti. Hinala niya na ang malungkot na mukha ni Sun Young ay kunwari lang. Bumalik ang eksena sa gabi 3 araw na nakaraan. Biglang nagising si Bina mula sa panaginip. Tiningnan niya ang orasan, pasado 3:00 na ng umaga. Noong una, balak ni Bina na matulog pa, pero may narinig siyang kakaibang tunog. Kahit may headphone, hindi pa rin siya makatulog. Kaya tumakbo si Bina para hanapin si Go Eun. Gising na rin si Go Eun. Nagsimula ang dalawang dalaga na magsiyasat sa tunay na salarin. Gusto nilang malaman kung sino ang gustong pumatay sa pintor. Minsan, pinasulat ng pintor ang yaya ng self-criticism report, kaya galit na galit siyang nagputol ng manok. Si Dong-woo ay laging mukhang mabuting tao, pero baka hindi totoo. Mukhang normal lang si Haejeon, pero paminsan-minsan ay nakakatakot ang dating niya. Nakakainis din ang pagtingin niya sa pintor. Si Jae-hee ay materialistikong babae. Si Go-chul naman ay gutom sa pera. Marami na siyang scam pero hindi pa pumatay. Kaya ang dalawang ito ay pansamantalang wala sa listahan. Napakatuso ni Sun Young pero hindi malinaw ang motibo niya. Sinuri ng dalawang dalaga ang liham. Ang sulat ay galing sa magasin kaya hindi nila makilala. Hinanap nila ang bawat silid pero wala silang nakita. Bumalik ang usapan sa 2 araw na nakaraan. Nag-iisip pa rin si Bina at Go Eun kung sino ang nagpadala ng liham. May iminungkahi si Go Eun.
Baka ang isa sa 5 tumanggap ng liham ay nagkunwari lang. Sa ganito, hindi siya magiging suspect na siya ang nagpadala. Narinig ni Sun Yaong ang kanilang pag-uusap. Habang nag-aalmusal si Goyon, sinubukan niyang magtanong kay Sun Yaong ng patago. Tinanong ni Goyon si Sun Yaong kung sino ang pinaghihinalaang nagpadala ng liham. Ang sagot ni Sun Yaong ay ikinatigil ni Goyon. Maya-maya, dumating ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, nagtanong din sila tungkol sa nagpadala ng liham. Masyadong mahiwaga ang pagkakakilanlan ng nagpadala, kaya walang lead ang mga pulis, pati na rin ang mga tao sa villa. Kaya napagpasyahan ng lahat na pansamantalang iwaksi muna ang liham. Sa ngayon, nakatuon sila sa pagkagulat ng pintor 1 buwan na ang nakakaraan. Sinabi ni Sun Yaong na walang kakaiba noon. Akala niya may cancer ang pintor at madalas siyang magkaroon ng atake. Bakit nga ba ito binanggit ng mga pulis? Dahil nag-imbestiga sila sa ospital pero wala itong record sa mga file. Pagkatapos, sinabihan ng pulis si Bin A na tanungin ang pangunahing doktor, ang naroroon din sa libing. Sinabi ng doktor na ang pagkagulat ng pintor ay normal lang kaya hindi niya ito naitala. Para malaman ang detalye, pwedeng tanungin ni Bin A ang taong kasama ng pintor noon. Pero sabi ni Bin A, kung willing magsalita ang taong yon, hindi na siya pupunta rito para tanungin ang doktor. Kung hindi magsasalita ang pamilya ng pasyente, hindi rin pwedeng magbunyag ang doktor. Kahit kaunti lang nakuha ni Bin A, alam niya ang isang bagay, ang overdose ng pintor 1 buwan na ang nakalipas ay may problema talaga. Ang taong kasama ng pintor noon ay si Sun Yaong. Kaya si Sun Yaong ang pinakamalaking may sala. Si Sun Yaong ay kilalang direktor at screenwriter. Marami na siyang natanggap na parangal. Kaya ba niya itong ginawang dula? Ngayon, si Sun Yaong ay ganap na biktima. Noong una, ang kaligayahan ng pamilya ni Sun Yaong ay winasak ng ibang babae. Tapos nang magkasakit ang asawa niya, iniwan ni Sun Yaong ang career niya para alagaan ito. Lagi na lang nagsakripisyo si Sun Yaong nang walang hinihintay kapalit. Naglabas pa si Sun Yaong ng libro na may quote, ang hindi tumatawid sa linya ay hindi makakaintindi ng panganib at takot sa labas. Para kay Bin A, parang tinutukoy ni Sun Yaong ang sarili niya. Gabi na kaya natulog na silang lahat. Nang gabing iyon, natulog si Bin A sa tolda kasama si Goyon. Mula nang mangyari ang insidente ng pintor, bumuti ang relasyon ng dalawang babae, pero hindi pa rin nila nahanap ang tunay na salarin. Bumalik ang kwento sa nakaraang araw. Pinalaya na ang 5 taong naglason sa pintor. Curious din sila kung sino ang nagpadala ng liham. Sa isip ng lahat, ang liham ang dahilan ng lahat ng ito. Kung wala iyon, hindi sana nila nilagyan ng sleeping pills ang pagkain ng pintor. Kaya gusto nilang malaman kung sino ang gumamit ng testamento para akitin sila. Nang banggitin ang testamento, naalala ni Bin A ang abogado. Bukod sa pintor, ang babaeng abogado lang ang nakakaalam ng laman ng testamento noon. Pero walang motibo ang abogado sa krimen dahil kahit mamatay ang pintor, wala siyang matatanggap na mana. Sino pa kaya ang nakabasa ng testamento ng maaga? Inihayag ng abogado na isinulat ng pintor ang testamento nang madiagnose siyang may terminal cancer. 6 na buwan na ang nakakaraan, binago niya ito muli. Pagkatapos, ilang beses pa niya itong inedit. May inihayag din ng abogado kay Bin A, binanggit ni Sun Yaong ang muling pag-aasawa, pero tila hindi pumayag ang pintor. Pagkatapos, nag-overdose siya sa droga. Lalo lang lumaki ang hinala ni Bin A kay Sun Yaong. Biglang tinawag ng doktor si Bin A sa gilid. Sinabi ng doktor na ang overdose ng pintor ay dahil din sa sleeping pills. Inutusan ni Sun Yaong ang doktor na itago ito at burahin ang mga record ng paggamot. Kaya alam na pala ni Sun Yaong ang allergy ng pintor sa sleeping pills 1 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos, agad na pinara ni Bin A ang kotse ni Sun Yaong. Gusto ni Bin A na kausapin ng pribado si Sun Yaong. Nagulat ang lahat. Napakalakas ng loob ni Bin A na sumama kay Sun Yaong ng mag-isa. Nang malaman ang katotohanan, hindi nagpanik si Sun Yaong. Sinabi niya na kung ang pag-ibig ni Bin A ay naging galit sa pintor, ayos lang iyon. Kung plano ni Bin A ito, tanggap din niya. Pero dahil walang ebidensya si Bin A, ayaw aminin ni Sun Yaong. Naintindihan ni Bin A na hindi kayang makipagsabayan ng ina niya sa babaeng ito, pati na rin siya. Lumapit si Sun Yaong kay Bin A at sinabing nakakaawa siya. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa nakaramdam ng tunay na pagmamahal si Bin A. Ang ina niya ay puro lalaki lang ang alam at ang ama niya ay walang pakialam sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbalik ng mga trauma sa pagkabata ni Bin A, biglang sumakit ang dibdib niya at hindi na siya makahinga. Pagkatapos ay ibinaba ni Sun Yaong si Bin A sa tabi ng kalsada. Nang makalabas siya ng kotse, medyo gumaan na ang pakiramdam ni Bin A. Sa sandaling iyon, naalala niya noong nahulog siya sa tubig. Sa villa, nagdesisyon ang yaya na magwelga. Gusto rin niyang maranasan ang buhay ng mayaman. Inis na inis ang lahat sa yaya na walang ginagawa. Walang nagluluto. Walang naglalaba. Kung magpapatuloy ito, magugutom ang buong pamilya. Kahit hindi nagtatrabaho ang yaya, ayaw niyang umalis dahil hindi pa nababayaran ang nakaraang sweldo niya. Sandali lang, bumalik si Bin A, nakatayo si Bin A sa harap ni Sun Yaong. Biglang tumahimik ang paligid. Pareho silang naguluhan, sina Jae-hee at Go-chul. Tinanong ni Jae-hee ang anak kung ano ang nangyari, pero sabi ni Bin A ayos lang siya. Hindi marunong magluto sina Jae-hee at Go-chul, kaya instant noodles na lang ang kinain nila. Pagkamatay ng pintor, may lumabas pang nakakagulat na balita online. Dati, may nangopya ng mga painting niya. Sinuri ng mga eksperto at napagpasyahan na malamang pareho ang gumawa ng 2 painting. Ibig sabihin, ang pintor mismo ang gumawa ng mga peking painting. Tumakbo si Go-chul kay Dongwoo para tanungin kung ano ang nangyari dahil ang peking painting ay nakuha niya sa iba.
Sinabihan ni Dongwoo si Gochul na huwag magsalita ng malakas. Ngayong pagkakataon, malaki na ang kinikita niya kaya hindi na dapat masyadong sakim. Biglang sumulpot ang yaya. Tinanong niya kung tungkol sa mana ang kasakiman pero hindi siya pinansin ng dalawa. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon ang limang nawala ng mana na baguhin ang sitwasyon. Kung masisisihan nila ang nagpadala ng liham, hindi na sila masasangkot sa pagkamatay ng pintor. Hindi madaling hanapin ang nagpadala ng liham pero pwedeng gumawa ng peke. Nagplano silang maghanap ng taong mag-aangkin na siya ang nagpadala ng liham. Pagkatapos, kukunin ng natitira ang kayamanan at hahatiin sa kanilang sarili. Maganda ang plano pero ang problema, sino ang magboboluntaryo? Agad na bumaling ang lahat ng tingin sa yaya. May mga anak pa si Gochul at Jaehi. Bata pa si Haejoon at maliwanag ang kinabukasan. Kaya si yaya lang ang pinakaangkop na tao. Sabihin lang niya na hindi niya alam na allergic ang pintor sa sleeping pills at magtiis siya ng ilang araw. Kapalit, makakakuha siya ng 5 bilyong won. Kaya napakamakatwiran nito. Alam ni yaya na kaya niya pero kailangan niyang maghanda. Nagsimulang mag-practice sina Jaehi at Gochul kasama ang yaya. Samantala, pumasok si Bina at Goyun sa kwarto ni Sun Yaong. Nakabukas pa rin ang computer sa kwarto. May larawan ng kayamanan na eksaktong kapareho ng nasa liham. Patunay na si Sun Yaong ang nagpadala ng liham. Sa kabilang banda, may mapa rin ng kayamanan si Haejoon. Nagsimula siyang maghanap ng kung ano sa study ng pintor. Biglang may pumasok kaya mabilis na nagtago si Haejoon. Ang pumasok ay ang yaya. Tahimik na pinagmamasdan ng binata ang babae. May lihim na silid pala. Ang silid na ito ang kayamanan ng yaya. Dati, marami nang ninakaw ang babaeng ito. Maya-maya, handa nang sumuko ang yaya. Samantala, nag-iisip si Bina kung ire-report niya si Sun Yaong. Sapat na ang ebidensya niya para patunayan na si Sun Yaong ang nagpadala ng liham. Tumakbo ang yaya para sumuko pero hindi siya pinaniwala ng pulis. Noon din, tumawag si Bina sa pulis. Gusto ni Bina na airport si Sun Yaong. Ilang sandali lang, bumalik si Sun Yaong at naghihintay si Bina. Alam ni Bina na galit ang babae sa pintor at matagal nang gustong patayin. Pero isang buwan na ang nakalipas, nakita ni Sun Yaong ang pinakamalupit na paraan, patayin ang pintor gamit ang sarili niyang kamag-anak. Dahil gusto ni Sun Yaong na ebidensya ang magsalita, naghanda na ng patunay si Bina. Sa computer ni Sun Yaong, may mapa ng safe deposit box. Hiniling pa niya na mag-asawa ulit ang pintor. Inutusan din niya ang doktor na itago na allergy pala ang pintor sa sleeping pills. Sinabi ni Sun Yaong na hindi sa kanya ang mapa sa computer, pero ayaw niyang sabihin kung saan galing. Si Bina, sa kaunting natuklasan niya lang, naglakas loob pang tanungin siya. Minamaliit talaga ni Bina si Sun Yaong. Hindi niya maintindihan kung bakit desperado ang babaeng ito. Pero inilipat ni Sun Yaong ang usapan sa nakaraan ni Bina, lagi niya itong binabanggit kapag natatalo siya sa argumento. Napaka-epektibo ng taktikang ito, palagi nitong naapektuhan si Bina. Binalaan ni Sun Yaong si Bina na huwag siyang guluhin dahil siya ang mas masasaktan. Ang babaeng ito, laging nagbubukas ng sugat ng iba. Kaya kailangan din ni Bina na buksan ang lumang sugat ni Sun Yaong. Sa totoo lang, kasing awa lang din ni Bina si Sun Yaong. 20 taon nang nakikiusap si Sun Yaong para sa pag-ibig pero walang resulta. Gusto niya pero hindi niya makuha at hindi niya kayang bitawan. Sa loob ng 20 taon, si Sun Yaong ay kasama ang dating asawa ng walang opisyal na katayuan at walang dapat ipagmalaki. Hindi galit si Sun Yaong, taliwas sa inaasahan ni Bina, sa halip kalmado niyang hinikayat si Bina, mas nakakatakot pa ang ugali niya. Sa kabilang sulok, tinitingnan ni Hae-jin ang larawan niya kasama ang kanyang ama. Ilang taon nang nawawala ang lalaking iyon. Napakaraming lihim ang itinatago ng bahay na ito. Tila lahat ay may nakaraang ayaw nilang malaman ng iba. Hindi kailanman mananalo si Bina laban kay Sun Yaong. Palagi siyang nauutal pero patuloy pa rin niyang hinahamon si Sun Yaong. Papasok na sana si Bina sa kwarto nang may napansin siya. Lumapit siya sa orasan. May nakita siyang kamera na naka-install doon. Napakalaking pagtuklas ito. Kinuha ni Bina ang memory card at binuksan ito. Gulat na gulat siya nang malaman na ang pintor ang nagpadala ng liham. Sa pagkakataong ito, handa na siyang ipagsapalaran ang buhay niya. Ano nga ba ang tunay niyang layunin? Walang nakakaalam kung anong uri ng tao siya at ilang lihim ang itinatago ng bahay na ito. Ang layunin ni Hae-jin ay hindi lang ang ari-arian. Ang pakikinig ni Hae-jin ay hindi para hanapin ang pumatay sa pintor, kundi para alamin ang totoo tungkol sa kamatayan ng kanyang ama. Nang marinig ni Hae-jin ang usapan ng pintor at Dongwoo, nalaman niya ang tungkol sa recording. Ginamit ito ng pintor para i-blackmail ang kanyang assistant. Naglalaman ang recording ng katotohanan tungkol sa kamatayan ng ama ni Hae-jin. Si Dongwoo ang tunay na may sala sa nakaraang insidente. Samantala, lubos na nadurog si Bina nang malaman na ang kanyang ama ang nagpadala ng liham. Kulang na siya sa pagmamahal ng ama at hindi niya alam kung anong klaseng tao ito. Kaya ngayon ay mas lalo pa siyang nag-iisa. Ipinakita ni Bina ang video kay Goyun. Nagulat din si Goyun sa nangyari. Baka noong nagpadala ng liham ang pintor, nagdesisyon na siyang tapusin ang buhay niya. Kung ganoon, ang pangyayaring ito ay magwawakas sa sarili niyang buhay. Pero gumaling na ang pintor mula sa cancer. Bakit siya gagawa ng ganoong negatibong desisyon? Ang pagpadala ng liham ng pintor ay maaaring kahulugan na gusto niyang suriin ang kasakiman ng mga tao. Pero ang pagsasakripisyo ng buhay niya ay napakalaking halaga. Kasabay nito, binuksan ni Hae-jun ang kaba ng yaya. Hinanap niya ang bawat sulok ng bahay pero hindi pa rin niya mahanap ang recording na binanggit ng pintor.
Ang kaba ng yaya ang huling pag-asa ni Haejon. Sa paglipas ng mga taon, marami nang ninakaw ang babaeng ito. Pero ang recording device ay nakatago sa loob ng florera. Malinaw na naalala ni Haejon na dinala ng ama niya ang recording device dito noong taong iyon. Samantala, sinimulan ni Nabina at Go-eun ang pagsisiyasat. Kung gusto lang pala ng pintor na maglaro at walang balak mamatay, sino nga ba ang gumawa ng trahedyang ito? Sino kaya ang nakakaalam ng plano ng biktima? Sina Sun Yaong, Jae-hee, at Dongwoo ay 3 taong malapit sa pintor. Mayroon din Yaya dahil siya ang pinaka nakakaalam sa bahay. Tungkol naman kay Jae-hee at Go-chul, hindi sila gusto ng pintor, kaya malamang hindi nila alam ang plano niya. Ipinakita ni Go-eun sa kanila ang video. Pareho silang mas matanda at mas may karanasan. Bukod pa rito, si Go-chul bilang profesional na manloloko, nauunawaan niya ang sitwasyon. Nang malaman ni na Jae-hee at Go-chul ang liham ng pintor, nagulat din sila. Si Jae-hee, bukod sa pagkagulat, wala siyang maitulong. Ngayon lang nakatagpo si Go-chul ng ganoong kalaking biro, kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hindi nagtagal, dumating ang pulis para hanapin si Sun Yaong. Lumabas na si Bina pala ang nag-report kay Sun Yaong. Galit na galit si Sun Yaong at tumingin ng masama kay Bina. Matapos maalis ang babae, sinimulan ni Go-chul na pagsama-samahin ang mga pahiwatig. Sinabi ni Go-chul na malamang na ang pintor mismo ang kumitil ng sariling buhay. Alam ng pintor na allergic siya sa sleeping pills, pero sadyang nagpadala pa rin siya ng mga liham para subukan ang katapatan ng lahat. Malinaw na gusto ng pintor na masangkot silang lahat. Sa madaling salita, ayaw ng pintor na ibahagi ang mana niya sa iba maliban kay Bina. Kakaiba talaga ang mga ordinaryong pintor. Gusto lang nilang gawin ang gusto nila. Kaya nga dumating si Go-chul sa konklusyon na yon. Samantala, sinimulan ni Haejon na pakinggan ang audio recording. Nalaman na ang pintor pala ang nanloko ng lahat ng pera ng ama ni Haejon. Nang araw na yon, pumunta ang ama ni Haejon sa bahay ng pintor para humingi ng pera. Pero hindi nakuha ng ama ni Haejon ang pera, nawalan din siya ng buhay doon. Ang pangalan ng ama ni Haejon ay Ingok. Ang Ingok Foundation na tumanggap ng 20% ng mana, ay ipinangalan sa ama ni Haejon. Lumipas ang 15 taon at nalaman ni Haejon ang nakadudurog pusong katotohanan. Walang tigil na tumulo ang luha ni Haejon. Matapos malampasan ang kalungkutan, muling bumangon si Haejon at nag-isip ng paraan para ipaghiganti ang kanyang ama. Samantala, nakipagkita si Go-chul kay Jae-hee para pag-usapan ang bagay na ito. May paraan si Go-chul para mapanatili ang 10% ng kanilang ari-arian. Ang unang hakbang ay ang pagnanakaw ng video. Kapag nasa kamay na nila ang video, makakakuha ni na Go-chul at Jae-hee ng bentahe. Ang mahalagang gawain ito ay ipinagkatiwala kay Jae-hee. Kailangan ni Jae-hee na pigilan si Nabina at Go-eun na matuklasan ang sitwasyon. Hindi naintindihan ng dalawang babae ang kahalagahan ng pera. Nakatuon lang sila sa paghahanap ng katotohanan. Magkasalungat ang layunin ni na Go-chul at Jae-hee. Wala silang pakialam sa katotohanan. Pera lang ang gusto nila. Bigla na lang may lihim na tao na naglagay ng liham sa kahon. Nagsimula nang nakawin ni Jae-hee ang video ng palihim. Samantala, nakabantay si Go-chul sa labas. Pagkakuha ng video, agad tinanggal ni Go-chul ang orihinal. Ito ay labas sa orihinal na plano. Nasaksihan ni Jae-hee ang insidente at biglang nag-alala. Kapag nalaman ni Bina, tiyak na mapipintasan si Jae-hee ng anak niya. Sa istasyon ng pulis, matigas ang ulo ni Sun Yaong na tumangging magsalita. Pinili niyang manahimik hanggang sa huli. Sumasakit ang ulo ng mga pulis. Hindi pa sila nakakita ng ganoong matigas ang ulo ng babae. Sa puntong ito, sa wakas ay nagsalita na si Sun Yaong. Iginiit niya na hindi sa kanya ang item at hindi niya alam kung kanino. Matapos sabihin ito, naghanda si Sun Yaong na umalis pero pinigilan siya ng pulis. Hiniling ni Sun Yaong na ipakita ang warrant of arrest. Nanatiling tahimik ang mga pulis. Sa villa, natuklasan ng dalawang babae na nawala ang video. Ang pinakakahina-hinala sa puntong ito ay sina Go-chul at Haejon, pero ito ay haka-haka lamang dahil walang konkretong ebidensya. Samantala, pumasok si Dongwoo sa studio ng pintor. Nakita niya ang painting sa dingding at walang inik, kinuha niya ito. Sa ibang lugar, nagpa siya sina Jae-hee at Go-chul na kumonsulta sa abogado. Kahit nabasa na nila ang testamento at sangkot sa kaso ng pintor, gusto pa rin nilang tanungin kung may karapatan pa sila sa bahagi ng mana kung nahanap nila ang nagpadala ng liham. Binigyang katwiran nila na nalinlang sila, kaya ganoon ang ginawa nila. Napakadaling tanong ito para sa abogado. Walang kinalaman ang kanilang pag-alis sa nagpadala ng liham. Dahil lihim nilang binasa ang testamento at dinroga ang biktima, nawalan ng karapatan sa mana ang dalawang sakim na ito. Ito ay hindi na mababago. Pagkaalis ng abogado, umuwi na ang yaya. Nagreklamo siya dahil pinilit siyang sumuko at ngayon ay kinakasuhan pa siya ng paghadlang sa pulis. Kaya kinailangan niyang magbayad ng 10 milyong won na multa pero ang dalawa ay tila walang pakialam. Sinabi nila na walang kinalaman sa kanila ang parusa ng yaya dahil nawawalan na rin naman sila ng karapatan sa mana. Sinabi ng yaya na si Go-chul ang nag-utos sa kanya na sumuko pero ngayon ay naghuhugas na siya ng kamay. Pero nagkunwaring walang alam si Go-chul, tinanong pa kung kailan niya sinabi iyon at kung may ebidensya ba siya. Ang kawalang hiyaang ito ay nagpagalit sa yaya. Ang lalaking ito ay tunay ng karapat-dapat sa reputasyon niyang manloloko. Itinanggi ni Go-chul ang responsibilidad at tumanggi rin si Jae-hee na aminin ito. Sa pagkakataong ito, ang yaya ay napukaw sa sukdulan. Katatapos lang niyang mawalan ng mana at ngayon ay kailangan pa niyang magbayad ng 10 milyong won. Makalipas ang sandali, tahimik na kumuha ng kutsilyo si Haejon, opisyal nang sinimulan ng binatang ito ang kanyang plano sa paghihiganti.
Pagkatapos, bumalik si Dongwoo sa kwarto. Nakita niya ang recording device sa mesa. Nagtataka, pinindot niya ang play button at napagtanto na ito rin pala ang ginamit ng pintor para bantaan siya. Balak ni Dongwoo na sirain ang recording, pero naghihintay si Heejun. Tinanong ni Haejeon si Dongwoo kung ano ang hawak niya. Agad na hinablot ni Haejeon ang recording device. Pinatugtog ang audio ng live sa harap mismo ni Dongwoo. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan tungkol sa nangyari noong taong iyon. Lumapit si In-guk sa pintor para humingi ng pera. Pero wala siyang pakialam at sinabi lang na wala siyang pera. Galit si In-guk at gusto niyang i-report ang kanyang kapatid. Pagkatapos, aksidenteng sinaktan ni Dongwoo si In-guk. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin aminin ni Dongwoo ang kanyang krimen. Sinabi pa niya na plano lang daw ito ng pintor, na hindi niya sinasadyang pumatay. Sa totoo lang, nahulog silang dalawa ni In-guk sa bitag ng pintor at binayaran niya ang presyo ng kanyang mga krimen. Kaya wala siyang dapat pagsabihan. Walang nakakaalam paano nakaligtas si Dongwoo hanggang ngayon. Hindi makaintindi si Heejun, nakita mismo ni Heejun ang pintor at si Dongwoo na binuhat ang kanyang ama. Pero walang pagsisisi si Dongwoo. Inilabas ni Haejeon ang kutsilyong inihanda niya para bantayan sila. Tinanong ni Haejeon kung saan nila inilibing ang kanyang ama. Sa tensyon, biglang dumating si Sun Yaong at pinigilan si Haejeon, sinabihan na huwag sirain ang kinabukasan niya dahil lang sa taong walang kwenta. Sinamantala ni Dongwoo ang pagkakataon at tumakas. Hindi pa rin makawala si Haejeon sa galit. Sa kabilang banda, ang apat na nakapanood ng video ay may parehong tanong. Hindi nila maintindihan bakit binigyan ng 20% ng ari-arian ang In-guk Group. Bigla na lang lumitaw ang yaya mula sa likuran. Inihayag niya na ang In-guk Group ay kumpanya ng pintor na nakapangalan sa kapatid niyang lalaki. Kahit sinagot ng yaya ang kanilang mga tanong, ayaw nila na nakikinig ito sa usapan nila. Sabi ng yaya, kung hindi niya gagawin yon, walang makakapansin sa kanya. Kahit nakatayo lang doon ang yaya, sasabihin pa rin ng mga tao kung ano gusto nila. Hindi dahil itinuturing nila siyang pamilya, kundi dahil hindi nila siya itinuturing na tao. Sobrang dami na talagang alam ng yaya. Sabay nito, narinig din ni Sun Yaong ang recording. Nagulat si Sun Yaong nang malaman na ang pagkawala ni In-guk ay dahil sa pagpatay ni Dongwoo. At ang taong naglibing kay In-guk ay ang pintor. Hindi matanggap ni Sun Yaong ang katotohanan ito. Sa isip niya, ang pintor, kahit medyo malamig at walang puso, ay hindi naman papatayin ang sariling kapatid. Wala naman daw siyang dahilan para gawin yon. Pero alam ni Haejeon na ang dahilan ay pera, kasi pagkamatay ni In-guk, lahat ng ari-arian nito ay napunta sa pangalan ng pintor. Sa ibang lugar, nagpa siya sina Jae-hee at Go-chul na siya sa atin ang yaya. Gusto nilang magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa In-guk Corporation. Maaaring ibunyag ito ng yaya sa kanila, pero kailangan nilang bayaran ang multa para sa kanya. Kinailangan pa nilang magsulat ng garantiya. Sa puntong ito, sa wakas ay nakuha ni Sun Yaong ang mga sagot sa kanyang mga katanungang bumabagabag sa kanya sa loob ng 15 taon. Pagkatapos, biglang nawala ng tulog ang pintor. Hindi siya makatulog. Ngayon ay napagtanto ni Sun Yaong. Hindi naman pala insomnia ang problema ng pintor, kundi natatakot siyang matulog. Natatakot siya na baka makatulog siya at magsalita tungkol kay In-guk. Noon din, agad na naging soundproof ang kwarto ng pintor. Akala ng lahat ay para maiwasan ang ingay sa labas, pero natatakot pala ang pintor na magsalita siya habang natutulog. Nakita ni Sun Yaong kung gaano kahirap ang buhay ng pintor. 15 taon siyang nakatira sa isang silid na parang kabaong. Sinabi ito ni Sun Yaong hindi para hilingin kay Haejeon na patawarin ang pintor, ni hindi rin niya gustong maawa si Haejeon sa kanya. Umaasa lang siya na kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya, pero wala rin. Nagsimulang magkwento si Sun Yaong tungkol sa In-guk Group. Sinabi rin ng yaya sa apat na ang In-guk Group ay ginagamit lang ng pintor para i-promote ang kanyang mga painting. Tuwing may bagong gawa ang pintor, binibili ito ng In-guk Corporation sa mataas na presyo para tumaas ang halaga. Kapag tumaas na ng husto ang presyo, doon na unti-unting ibinebenta ng pintor ang mga painting sa publiko. Talagang tuso ang pintor na ito, pero nagtataka lahat kung bakit kailangan niyang ibigay sa korporasyon ang 20% ng lahat ng ari-arian niya. Ayon sa alam ng yaya, kapag namatay ang pintor, natural na tataas ang halaga ng mga likhang sining. Hindi ba't ganoon naman talaga? Mas magiging mahalaga ang mga gawa ng pintor. Kumita na ng sapat ang pintor, kaya kailangan niyang itayo ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang In-guk Corporation ay kontrolado ni Dongwoo. Kapag namatay ang pintor, may iwan ang korporasyon ng walang manager. Ang perang iyon ay natural na mapupunta sa bulsa ni Dongwoo. Kung ganoon, makukuha ni Dongwoo ang 30% ng mga ari-arian. Baka gusto lang ng pintor na magkunwaring patay, pero walang awang sinaktan siya ni Dongwoo. Para kay Go-chul, hindi ito makatarungan. Nang mabilanggo siya, nagutom at nilamig siya. Wala man lang siyang thermal jacket. Noon, sumulat si Go-chul ng liham sa kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Ayaw bumili ng thermal shirt ng pintor, kaya bibigyan na lang niya si Go-chul ng pera para bumili. Pero wala namang pakialam ang pintor. May mga problema rin si Jae-hee. Kung gusto niyang makuha ang sustento mula sa pintor, kailangan niyang magsumite ng plano isang buwan ng maaga. Kahit lumagpas pa sa halaga ng pintor ang isinulat ni Jae-hee, papaulit-ulitin siya ng pintor. Minsan, nagkamali si Jae-hee sa pagkalkula at nagsulat ng sobrang 10 won. Binalaan siya ng pintor na kung maulit, babawasan ang sustento. Napakahirap kumuha ng pera mula sa pintor. Nahirapan din ang yaya. 20 taon na siyang nagtatrabaho pero minsan lang tumaas ang sahod. Iyon din ang araw na na-diagnose ng cancer ang pintor. Tumaas sa 8 milyong won ang buwanang sahod ng yaya.
Nagtiyaga siyang magtrabaho roon ng 20 taon. Nang mabunyag ang lihim ni Dongwoo, labis siyang nag-alala. Noon, gusto niyang isumbong sa pulis pero pinigilan siya ng pintor. Kung isusumbong ni Dongwoo, masisira ang buhay niya. Nangako ang pintor na itatago ang lihim na ito habang buhay. Kapalit, kailangan sundin ni Dongwoo ang pintor. Kinabukasan, nakahanap si Jae-hee ng mahalagang ebidensya, pero hindi niya masabi kay Bin-ah dahil kung sasabihin niya, malalaman ni Bin-ah na ninakaw niya ang video. Biglang pumasok si Bin-ah, nagulat si Jae-hee. Alam niya agad na may itinatago ang kanyang ina, kaya agad na inagaw ni Bin-ah ang telepono ng ina niya. Sinabi ni Jae-hee sa anak niya na panoorin muna ang video. Napanood ni Bin-ah ang video at natuklasan na lihim na binago ni Dongwoo ang testamento. Noong una ay nasa ilalim ito ng orasan, pero pagkatapos ay inilagay sa loob ng safe. Pagkatapos, hinanap ni Bin-ah si Dongwoo pero wala siya sa kwarto niya. Noon din, nagkataon na nakatagpo ni Bin-ah si Ha-jeon, ipinakita ni Bin-ah sa kanya ang video. Medyo nalito siya sa reaksyon ni Ha-jeon, para sa kanya, niloko na ng pintor ang lahat. Bumalik si Bin-ah kay Go-eun para suriin ang kaso. Base sa sitwasyon ngayon, naniniwala sila na may problema si Dongwoo. Kung ang testamento ay nasa relo, hindi na kailangan ng lahat ng sleeping pills, pero dahil inilagay ni Dongwoo ang testamento sa safe, kailangan nilang maghanap ng paraan para makatulog ang pintor. Pero may isang problema pa rin sa kaso. Ang computer ni Sun Yaong ay may mapa ng safe. Bukod dito, ang pintor ay allergy sa sleeping pills at ito ay ipinatago ni Sun Yaong sa doktor. Kaya malamang na ito ay sabuatan ni Sun Yaong at Dongwoo. Samantala, tiningnan ni Sun Yaong ang painting sa living room. Nakabitin ito roon bilang babala sa isang tao. Ang araw na dating pula ay naging puti na. Akala ng lahat ang ibig sabihin ng pintor ay puti at asul ang araw, pero totoo ay allergy siya sa pula. Kaya pininturahan ng pintor ang araw na puti. Maya-maya, ibinigay ni Sun Yaong ang audio recording sa pulisya. Naglaman ito ng katotohanan tungkol sa pagkawala ni In-gok. Kahit nag-expire na ang batas ng limitasyon, ang pagkawala ni In-gok ay may kaugnayan sa pagkamatay ng pintor. Sabay nito, kinuha ni Dongwoo ang painting sa studio niya at umalis. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Sun Yaong si Dongwoo. Sinabi niya na ibinigay na niya ang recording sa pulisya. Ang kaso ni In-gok ay lampas na sa batas ng limitasyon, kaya hindi ito gaanong makakaapekto. Ngayon, ang pinakamahalaga sa kanila ay kumpletuhin ang kanilang plano. Ano ang ibig sabihin noon? Tama kaya ang hula ni Bin-ah at Go-eun? Nagsabuatan nga ba sina Dongwoo at Sun Yaong para saktan ang pintor? Ano nga ba ang kanilang plano? Pagkatapos ng madaling araw, binigyan ng yaya si Bin-ah ng liham. May misteryosong tao na naglagay ng sulat sa kahon. Sa loob ng liham ay may ilang larawan ni Bin-ah, nagulat si Bin-ah nang mabasa niya ang mga ito. Kinuha ni Go-eun ang mga larawan at tiningnan ang mga ito. Noong gabing nangyari ang insidente ng pintor, nakaupo si Bin-ah sa kanyang studio. May kinalaman din kaya ang pagkamatay ng pintor kay Bin-ah. Saglit na hindi nakapagsalita si Bin-ah, matapos ang ilang sandaling katahimikan, inamin ni Bin-ah sa lahat na nakatanggap siya ng mensahe mula sa pintor ng gabing iyon. Gusto nitong kausapin ng pribado ang kanyang anak. Sinabihan ng pintor si Bin-ah na pumunta sa kanyang opisina ng alas 4 ng umaga, ngunit naghintay siya at walang dumating, kaya pumasok siya sa silid ng pintor para tingnan. Natagpuan niya itong mahimbing na natutulog at umalis. Kaya si Bin-ah ang huling pumasok sa silid ng pintor. Posible bang si Bin-ah ang nag-inject ng nikotina sa kanyang ama? Samantala, si Dongwoo na pormal ang suot ay tuwang-tuwa dahil dumating na ang kanyang pagkakataon. Ngayong gabi ay ilalantad ng segment ang katotohanan tungkol sa mga painting ng pintor. Si Dongwoo ang espesyal na panauhin. Sinabi niya na siya mismo ang nagpinta ng lahat ng mga painting ng pintor. Sa loob ng 15 taon, siya ay naging alipin ng pintor. Sinabi ng lalaking ito sa lahat na siya ang nagpinta ng lahat ng mga painting ng pintor. Ito ay napakasensitibong paksa sa mundo ng sining. Upang patunayan ang kanyang punto, nagdala pa si Dongwoo ng painting biglang may hindi inaasahang sitwasyon na lumitaw. May nag-akusa kay Dongwoo ng pananakit kay In-gok na nawawala ng matagal. Agad na namutla si Dongwoo pero tumanggi siyang aminin. Nagpadala ng recording ang nag-aakusa. Labis na natakot si Dongwoo nang marinig ito. Matapos ang recording, lumabas si Ha-jeon sa telebisyon. Inakusahan ni Ha-jeon si Dongwoo. Nasira ang plano ni Dongwoo pero tumanggi pa rin siyang umamin. Tinanong ng host si Dongwoo tungkol sa pagkamatay ni In-gok. Totoo ba ang akusasyon? Pero iginiit lang ni Dongwoo na ang painting ng pintor ay sa kanya. Sinabi ng host na sinaktan ni Dongwoo si In-gok kaya kinailangan niyang magpinta para dito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dongwoo ang galit niya. Iginiit niya na ang pintura ay sa kanya. Matapos sabihin ito, umalis na si Dongwoo. Iniulat ng mga pangunahing news outlet ang insidente. Si Dongwoo, na hindi pa man nagiging sikat, ay nabigo na agad. Galit na galit siya. Maya-maya, biglang sumulpot si Ha-jeon sa harap ni Dongwoo. Hindi nilayon ni Ha-jeon na saktan si Dongwoo, naniniwala siya na mas mabuting parusa ang paghihirap nito sa buong buhay dahil sa guilt. Walang lakas ng loob si Dongwoo na harapin si Ha-jeon, tinanong ni Ha-jeon kung saan niya itinapon ang bangkay ng ama niya, pero tumanggi si Dongwoo na magsalita. Sinabi lang niya na hindi niya kasalanan. Gawa lang daw lahat ng masamang pintor. Sinabi ni Ha-jeon na kasalanan niya ito, kaya huwag niyang sisihin ang iba. Si Dongwoo mismo ang pumili na maging alipin ng pintor. Nang marinig ito, galit na umalis si Dongwoo. Nang malaman ni Sun Yaong na nabigo ang plano, nagalit siya. Sandali lang, tumawag si Dongwoo pero hindi sumagot si Sun Yaong. Iniwan na ba si Dongwoo? Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ng lahat si Bin-ah na nag-inject ng nicotine sa pintor.
Si Jaehi lang ang nagtatanggol sa anak niya. Pero ngayon, walang silbi ang sinasabi ng ina. Kung walang ginawang masama si Bina, bakit siya magsisinungaling? Kung hindi dahil sa mga larawang ito, malamang hindi ito inamin ni Bina, hinatak ni Jaehi ang anak niya pabalik sa kwarto. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Nag-aatubili si Bina na magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang natatakot siya. Nang gabing iyon, biglang nakatanggap si Bina ng mensahe mula sa pintor. Nagulat din siya. Bandang 2:00 ng umaga, bumalik si Jaehi matapos lihim na basahin ang testamento. Matapos mag-alala ng ilang sandali, nakatulog si Jaehi. 4:00 ng umaga, gumising si Bina at pumunta sa opisina ayon sa plano, pero naghintay siya ng naghintay at hindi bumaba ang pintor. Umakyat si Bina para tingnan at natagpuan siyang natutulog. Hindi niya gaanong pinansin noon pero kinabukasan, pumanaw ang pintor. Napagtanto ni Bina na bukod sa kanya, may ibang pumasok sa kwarto ng gabing iyon. At binigyan ng taong ito ng sleeping pills ang pintor. Natatakot si Bina at iginiit na hindi siya nag-inject ng nikotina. Pero ngayon, ang tanging naniwala sa kanya ay ang kanyang ina. Tiyak na hindi siya pinaniwalaan ni Gochul. Itinago ni Bina na pumasok siya sa kwarto ng pintor, tapos nagkunwaring nag-imbestiga. Kaya naman iniisip ni Gochul na may ibang layunin si Bina, ginamit ni Bina at ng kanyang ina ang dahilan ng pag-renovate ng bahay para manatili dito. Totoo'y wala silang pera at nandito para magnakaw ng ari-arian. Natuklasan ni Go Hyun na naging trending topic na si Dongwoo. Doon lang nila napagtanto na si Dongwoo pala ang nag-frame kay In-gok. Ang painting ng pintor ay ginawa pala ni Dongwoo. Totoo nga na hindi mo dapat husgahan ang isang tao sa hitsura. Sa sandaling ito, umuwi si Dongwoo at ang tatlo ay natakot na magsalita. Samantala, tinulungan ni Jaehi si Bina kung paano haharapin ang lahat. Tinanong ng pintor si Bina kung bakit pumunta siya sa studio ng 4:00 ng umaga. Napakakakaiba nito. Ang mas mahalaga ay kung sino ang lihim na kumuha ng mga litrato ni Bina. Kung nakuhanan niya si Bina ng 4:00 ng umaga sa opisina, ibig sabihin naroon din siya. Kung hindi si Bina nag-inject ng nicotine, tiyak na ang taong iyon. Samantala, biglang pumasok si Dongwoo sa opisina ni Sun Yaong. Sinisi niya ito sa pagsira ng lahat. Halos matagumpay na ang plano pero naging focus siya ng publiko. Akala ni Dongwoo ay inilalantad niya ang masasamang gawa ng pintor, pero hindi niya inaasahan na siya mismo ang mailalantad. Pinayuhan ni Sun Yaong si Dongwoo na umalis muna. Maghintay daw muna hanggang kumalma ang lahat bago magpatuloy at huwag munang biglang magpakita dahil maraming nakamasid sa kanila. Natatakot si Sun Yaong na baka siya rin ay mapaghinalan. Sa opisina, nagsimulang maghanap si Jaehi ng lokasyon ng taong kumuha ng lihim na litrato. Natuklasan niyang ang kamera ay nasa likod ng aircon. Bandang 4:00 ng umaga, tinawag si Bina sa silid na ito ng pintor. Malamang na may nahulog dito ang taong kumuha ng lihim na litrato. Habang naghahanap si Jaehi at ang anak niya, dumating ang yaya. Agad napansin ni Jaehi na may mali. Sa istante, may bote ng may kakaibang kulay. Naamoy ni Jaehi at nawalan agad ng malay. Nawalan din ng malay ang yaya pagkaamoy. Malinaw na nikotina yon. Nakatayo si Dongwoo sa tabi, nagmamasid. Hindi siya nagsalita at umalis na lang. Maya-maya, nagising muna si Jaehi, sumunod ang yaya. Pinaghihinalaan ni Gochul si Bina dahil siya lang ang nasa opisina ng 4:00 ng umaga. Itinanggi ni Bina pero walang ebidensya. Pinaghihinalaan ni Jaehi ang kumuha ng litrato ng anak niya, pero nakatuon pa rin si Gochul kay Bina, nagtataka siya bakit magsisinungaling kung walang ginawang masama. Hinila ni Jaehi si Bina sa likod niya. Ipinahayag niya na sinumang gumanti sa anak niya ay haharapin ang sariling kamatayan. Inalalayan ng yaya si Bina palabas. Walang mas nakakakilala sa opisina kaysa sa yaya dahil naroroon ang kayamanan ng babaeng ito. Siyempre, hindi ito pwedeng sabihin kay Bina. Sinabi lang ng yaya na walang nikotina doon. Bukod pa riyan, naniniwala siya na hindi masamang tao si Bina. Pinoprotektahan ni Jaehi si Bina dahil sa pagmamahal ng ina, pero bakit pumanig din sa kanya ang yaya? Nang makita ng yaya na bumalik si Hajon, medyo nasaktan ang kanyang puso. Hindi pa rin alam ni Bina ang nangyari. Agad na ipinaliwanag ng yaya ang lahat. Nagtiis si Hajon ng 15 taon sa bahay na ito para ipaghiganti ang kanyang ama. Hindi rin inaasahan ni Bina na ganoon pala kaawa-awa si Hajon, gusto niyang aliwin siya pero hindi niya alam kung paano. Malaking dagok para kay Goyon ang sitwasyon ni Bina. Akala niya magiging mabubuting magkapatid sila pero hindi inaasahan ni Goyon na gagamitin siya. Hindi rin alam ni Bina kung paano ipaliwanag. Nang bumalik na si Jaehi sa kanyang kwarto, nag-iisip pa rin siya ng paraan para patunayan ang kawalang sala ng kanyang anak. Wala namang pakialam si Bina dito. Ang pagsisikap ni Jaehi ay hindi para sa pag-ibig kundi para sa kayamanan. Dahil nawalan na siya ng karapatan sa mana, kung mawawala rin si Bina sa kanya, wala silang mamana. Nakaramdam ng kalungkutan si Jaehi. Gustong-gusto niya ang pera, ngunit ang kanyang anak ay malapit nang maging mamamatay tao. Paano pera lang ang iniisip ng inang ito? Parang kutsilyo na tumatago sa puso ni Jaehi ang mga sinabi ni Bina. Napaluha na sana si Jaehi nang biglang lumitaw ang yaya. Bumalik sila para hanapin si Bina. Gusto nilang malaman kung naroon pa ba ang script na dati nilang nakuha mula kay Sun Yaong. Hindi na intindihan ni Bina ang pinag-uusapan nila. Ipinaalala sa kanya ng yaya ang oras na pinapasok siya ni Bina sa kwarto ni Sun Yaong. Natagpuan ng yaya ang script sa basurahan. Noon lang naalala ni Bina na naroon pa rin ang script pero nagtataka siya kung ano ang kakaiba dito. May isang talata na nagsasabing, ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang anak na babae ng kabit.
Gumamit siya ng lason para saktan ang kanyang ama. Hindi ba't nangyayari ang eksena na ito ngayon? Si Airjun ay si Bina at ang lason ay ni Kutina. Malinaw na ang script na ito ay tungkol sa kanilang pamilya. Dinala ni Jaehi ang script kay Son Yaong. Iginiit ni Jaehi na hindi ito script kundi plano ng pagpatay. Natawa si Son Yaong at hinamon si Jaehi na tumawag ng pulis. Ang sanhi ng pagkamatay ng pintor ay sleeping pills, hindi nikotina. Hindi na nakatiis si Jaehi sa mayabang na ugali ng babae. Agad na nag-away ang dalawang babae. Tinanong ni Jaehi si Son Yaong kung hindi niya siya itinuturing na tao. Sumagot si Son Yaong na kung hindi naman siya makatao, paano siya maituturing na tao? Biglang kumalma si Jaehi. Kasalanan niya talaga ang pagsira sa kasal ng iba. Bata pa si Jaehi noon at hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Maraming pinagdaanan si Son Yaong pero hindi rin naging madali para kay Jaehi. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal at pagiging third party ay nagdulot sa kanya ng pampublikong pagpuna. Pinagsisihan ni Jaehi ang unang desisyon niya pero wala nang silbi dahil hindi na maibabalik ang dati. Hindi ba si Jaehi ang kumapit sa pintor at pinrovoke si Son Yaong dahil sa takot? Takot si Jaehi na iwan siya ng pintor tulad ng ginawa niya kay Bina. Ang pinakamalaking hangad ni Jaehi ay bigyan ng dalawang magulang ang anak niya. Pero wala namang pakialam si Son Yaong sa kwento nila. Sinabi ni Jaehi kay Son Yaong na kung gusto niyang maghiganti, siya ang gantihan dahil walang kasalanan si Bina. Nanatiling malamig ang mukha ni Son Yaong. Pinunasan ni Jaehi ang luha niya at umalis ng mabilis. Narinig ni Bina ang buong usapan nila habang nakatayo sa labas ng pinto. Binuksan ni Jaehi ang mga braso niya at niyakap ang anak. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Bina kung ano ang pagmamahal ng isang ina. Pinanood ni Son Yaong ang dalawang nagyayakapan ng may pagkabalisa. Habang kumakain, nagsimula na namang gumulo si Gochul. Nagsalita si Jaehi para ipagtanggol si Bina. Gusto ni Gochul na isumbong siya sa pulis. Hindi tumutol si Son Yaong. Dahil nagsinungaling si Bina, kailangan niyang tanggapin ang investigasyon. Ang kasinungalingan ni Bina ay maaaring makaapekto sa kaso. Ang totoo, malaki na ang naging epekto nito. Ganyan ang ginawa ni Bina pero sinikap pa rin niyang mga tuwiran. Kung tama ang alaala ni Son Yaong, si Bina ang dahilan ng kasaysayan ng karahasan ni Jaehi. Anong sikreto ang itinatago ni Bina sa likod ng inosenteng hitsura niya? Siguro si Bina lang ang nakakaalam nito. Ang laging naghahanap ng katotohanan ay siyang nagtatago nito. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Bina kundi aminin na siya ang gumawa ng karahasan. Ipinagpatuloy ni Son Yaong ang pag-atake, sinasabing si Bina ay sinungaling at marahas. Ngayon, wala nang naniwala kay Bina. Base sa ekspresyon ng lahat, ganoon nga ang iniisip nila. Ngayon, wala nang makakalaban kay Son Yaong. Ano nga ba ang nakaraang record niya ng karahasan? Minsan, pinagtatawanan si Jaehi dahil kabit daw siya. Hindi na nakatiis si Bina at direktang sinalakay ang taong iyon. Pagkatapos, sinalo ni Jaehi ang kasalanan para sa anak niya. Samantala, si Son Yaong ay nasa telepono kasama si Dongwoo. Nakikinig si Hajon sa labas ng pintuan. Sinabi ni Son Yaong na malamang ibibigay ni Bina ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, nag-ayos si Son Yaong ng pagpupulong kay Dongwoo. Lihim na sinundan sila ni Hajon, sinabihan ni Son Yaong ang kausap na maging matyaga. Malapit nang matapos ang usapin sa loob ng gok. Ngayon, lubos na nagtiwala si Hajon kay Son Yaong, kaya nangako siyang harapin ito. Labis na nainis si Hajon dahil muli siyang ginamit. Pumasok siya sa kwarto ni Son Yaong para hanapin ang audio recording. Hindi niya nahanap ang recording pero natuklasan niya ang lihim na larawan ni Bina. Sa sandaling iyon, bumalik si Son Yaong. Kinuha ni Hajon ang larawan at umalis. Hindi siya nagpaliwanag at ayaw makinig. Ibinigay niya ang larawan kay Bina, malamang na plano ito ni Son Yaong at Dongwoo. Layunin nila ay isuko ni Bina ang mana. Samantala, tinawag ni Son Yaong si Dongwoo. Nabuking ang lihim na larawan. Kailangan bumalik ni Dongwoo at magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Jaehi na plano ito ni Son Yaong. Nawalan ng hinala si Bina, makalipas ang ilang sandali, bumalik si Dongwoo. Tinanong ni Hajon ang relasyon nila ni Son Yaong. Bakit nila pinipilit si Bina na isuko ang ari-arian? Hindi ba sapat na ang pagiging lingkod sa pintor? Gusto rin ba niyang maging alipin ni Son Yaong? Tahimik na nakinig si Dongwoo. Tinanong niya si Son Yaong kung sinasamantala siya nito. Paano nalaman ni Hajon ang kanilang plano? Hindi maintindihan ni Son Yaong ang sinasabi niya. Kumuha ng notebook si Dongwoo. Naglalaman ito ng record ng buong usapan nila. Nagbanta siya na kung ipagkakanulo siya ni Son Yaong, ibubunyag niya sa publiko ang notebook. Natawa si Son Yaong at sinabing pareho lang sila ng pintor. Mas sakim pa ang lalaking ito kaysa sa pintor. Matagal nang gustong saktan ni Dongwoo ang pintor pero wala pang plano, samantalang si Son Yaong ay may plano na, kaya nagtulungan silang dalawa. Hinahangad ni Dongwoo ang reputasyon at yaman ng pintor pero sinabi pa rin niyang ginawa niya ang lahat para kay Son Yaong. Nakakatawa. Doon natapos ang kanilang pakikipagtulungan. Gusto ni Dongwoo gamitin ang notebook para i-blackmail si Son Yaong pero hindi ito pumasa dahil kilala na kilala niya si Dongwoo. Wala lang talaga siyang lakas ng loob na gawin yon. Matapos insultuhin ni Son Yaong, napahiya pa si Dongwoo sa lahat. Ang lalaking pumatay sa pintor at kay Ingok ay naglakas loob pa na bumalik dito. Malakas na sumagot si Dongwoo, bahay ko ito, kaya bakit ako hindi babalik? Pinaghihinalaan ni Jaehi na si Dongwoo ang nag-inject ng nikotina. Patuloy na nagtanong si Dongwoo, so what? Hindi ba't mas mabuti kung mamatay na ang masamang pintor iyon? Nang mamatay si Ingok, gusto ni Dongwoo airport sa pulis pero pinigilan siya ng pintor. Biglang may naisip si Jaehi.
Baka si Dongwoo rin ang naghagis ng paso at sinalakay si Bin-a. Ang totoo, tama nga. Ang pag-inject ng nikotina at pag-atake kay Bin-a, pareho gawa ni Dongwoo. Hindi naman ganyan si Dongwoo dati, pero pinabaliw siya ng pintor. Nagmakaawa si Dongwoo sa pintor na iligtas siya, pero gusto ng pintor na pahirapan siya habang buhay. Ibinaba ni Dongwoo ang painting sa sala, pero sinubukan siyang pigilan ni Gochul. Sinabi ni Dongwoo na painting niya yon. Bakit hindi niya pwedeng kunin? Parang nabaliw na si Dongwoo. Dinala niya ang painting sa kanyang study. Kailangang ipinta ng pula ang araw para maging kumpleto ang gawa. Kinuha ni Dongwoo ang painting at walang sumubukang pigilan siya. Hinabol ni Bin-a si Dongwoo para tanungin kung bakit niya gustong patayin siya. Humingi na lang ng tawad si Dongwoo. Ibinigay niya ang notebook kay Bin-a, kinuha ang painting at umalis sa villa. Sa daan, biglang nakaramdam si Dongwoo ng matinding kati sa buong katawan. Para bang libu-libong langgam ang gumagapang sa kanyang balat. Sabay naman, nagsimulang basahin ni Bin-a ang notebook. Noong Hunyo 28, 2012, tinipon ng pintor ang lahat. Opisyal na nagsimula ang plano ni na Dongwoo at Sun Yaong. Inihanda ang sleeping pills at nikotina. Pero bakit namatay ang pintor? Samantala, nagsimulang lumitaw ang mga pulang mansa sa katawan ni Dongwoo. Senyales ito ng allergic reaction. Agad na huminto si Dongwoo sa gilid ng kalsada. Hindi na talaga siya makamaneho. Puno ng pulang pantal ang lalaki at hindi na siya makahinga. Tinawagan ni Sun Yaong si Dongwoo pero hindi niya masagot ang telepono. Sa huling sandali ni Dongwoo, naalala niya ang maliwanag ng ngiti ni Sun Yaong. Dahan-dahang tumigil sa paglaban ng lalaki. Natapos ang buhay niya bilang alipin at dito na rin natapos ang kanyang buhay. Hindi sumagot ang telepono ni Dongwoo. Biglang nakaramdam ng kaba si Sun Yaong. Sa kabilang banda, binabasa pa rin ni Bin-a ang kanyang notebook. Lumabas na 1 buwan na ang nakalipas, binigyan ni Sun Yaong ng sleeping pills ang pintor para lihim na basahin ang testamento nito. Nakakagulat na nalaman na allergic pala ang pintor sa sleeping pills. Pagkatapos, hinanap ni Sun Yaong si Dongwoo. Alam niyang gusto ng pintor gamitin ang testamento para subukan ang katapatan ng lahat, kaya gumawa siya ng planong gumamit ng sleeping pills. Si Bin-a ang pangunahing tagapagmana, kaya natural na siya ang unang target. Lihim na pinalitan ni Sun Yaong ang sulat ng pintor. Ang sulat ay eksaktong kapareho ng orihinal sa labas, pero ang laman sa loob ay lubos na naiba. Ang buong plano ay naghihintay na lang ng kaarawan ng pintor. Nang gabing iyon, bandang alas 11, nagkataong nakatagpo ng yaya si Sun Yaong. Naghahanda si Nana na magdala ng humidifier para sa pintor. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa villa. Doon lang nalaman ng lahat na may nangyari kay Dongwoo. Isang painting lang ang nasa loob ng kotse niya. Malalaman lang ang sanhi ng pagkamatay pagkatapos ng autopsy. Nang makita ang painting, naintindihan ni Sun Yaong ang lahat. Iniwan ni Dongwoo ang buhay niya para sa ibang mundo. Ang notebook ay nanatiling maayos na nakalagay sa mesa. Hindi inilantad ni Bin-a ang mga krimen ni Sun Yaong. Binuksan ni Sun Yaong ang notebook at tumingin sa loob. Nandoon ang buong plano nila. Tumawa siya ng walang kontrol. Tinawag niya ang iba na halimaw pero siya pala ang tunay na halimaw. Samantala, nagsimula ng mag-isip ng masasamang plano si Gochul. Patay na ang pintor. Wala na si Dongwoo. Kung hindi kumilos si Gochul, wala siyang makukuhang pera. Kinaumagahan, ang sigaw ng yaya ay yumanig sa buong bahay. Nawala na ang lahat ng painting ng pintor. Nakita ni Go iyon ang sulat na nagsasabing, huwag mo akong hanapin. Walang silbi. Sulat kamay ni Gochul iyon. Ninakaw pala ng manloloko ang mga painting. Mabilis na dumating ang abogado. Hindi lang ninakaw ni Gochul ang paintings, pati na rin ang testamento. Talagang nagdulot siya ng malaking problema. Ang pinakainis na tao noon ay si Go iyon. Mabuti na lang at nasanay na si Go iyon. Humingi ng paumanhin si Bin-a sa kaibigan niya dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa insidente sa opisina. Natatakot kasi siyang mawala ang tiwala na napakahirap makuha. Hindi tinanggap ni Go iyon ang paghingi ng paumanhin. Hindi man lang nagtiwala si Go iyon sa ama niya kay Bin-a lang. Pero sa huli, nalinlang din si Go iyon ni Bin-a. Patuloy na inamin ni Bin-a ang mga pagkakamali niya. Ayaw niyang mawala ang pagkakaibigan nila. Hindi nagtagal, dinala ng pulis si Ha-joon sa lugar kung saan inilibing si In-gok. Ito ang lugar na sinabi ni Dongwoo bago siya umalis. Umiyak nang umiyak si Ha-joon. Sinabi ng ama ni Ha-joon na babalik siya, pero 15 taon na ang lumipas, at nang bumalik siya, buto na lang ang natira. Sa isang banda, lubos na nawala ng pag-asa si Ha-joon, habang sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Gochul na tumawa. Gusto ni Gochul na mag-memorial service. Lahat sa villa ay mabilis na nabalitaan na si Gochul ay nag-memorial service para sa pintor, pero alam ng lahat na ang layunin ni Gochul ay ibenta ang mga painting. Hinanap ni Ha-joon si Bin-a. Wala silang pakialam sa mana. Iminungkahi ni Ha-joon na i-donate ang mga ari-arian sa lipunan. Hindi nila mapipigilan si Gochul na kunin ang lahat ng pera. Sa puntong ito, naghahanda na si Sun Yaong na sumuko. Pinag-isipan niya at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sinabi ni Bin-a na okay lang na sumuko si Sun Yaong pero kailangan muna niyang tulungan si Bin-a. Nang matapos magsalita si Bin-a, pinuntahan niya ang yaya. Pinuntahan ni Ha-joon si Go iyon. Wala namang problema si Go iyon dito. Kahit hindi masaya ang yaya, pumayag din siya sa huli. Samantala, handa na rin si Gochul. Binalaan ni Gochul ang namamahala na may nagpeke ng testamento ng pintor, kaya kung may magdadala ng dokumento, huwag maniwala. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng problema ang grupo kay Jae-hee. Bukod kay Gochul, si Jae-hee ang pinakasakim sa pera.
Mahirap kumbinsihin si Jae-hee na isuko ang kanyang yaman para sa lipunan. Ang kahilingang ito ay parang pag-agaw ng buhay ni Jae-hee. Patuloy na tumatawag si Bina ng inay at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa pagpapahirap sa kanyang ina. Hindi napigilang maawa si Jae-hee sa kanyang anak at sa wakas ay pumayag. Nagplano silang lahat na pabagsakin si Go-chul. Nag-iisip sila ng paraan para harapin ang security team. Iminungkahi ni Go-yeon na gumamit ng sleeping pills pero bawal na salita sa kanila ang sleeping pills. Walang pwedeng gumamit ng ganyang sensitibong bagay. Samantala, tapos na ang paghahanda para sa memorial service ng pintor. Inutusan ni Go-chul ang mga security guard na bantayan ang grupong binalaan niya. Inutusan niya ang mga tauhan na huwag bigyan sila ng pagkakataong makapasok. Kasabay nito, sinimulan ng grupo ni Bina ang kanilang operasyon. Dumating sila sa pintuan pero naroon din si Go-chul. Lahat ay hindi sigurado kung paano magpatuloy. Ang yaya ang pinakamadaling magbalatayo. Nakasuot siya ng napaka-elegante. Agad na binati ni Go-chul ang mayamang bisita ng mainit. Siya mismo ang nagpunta upang maglingkod sa kanila. Sinamantala ng buong grupo ang pagkakataon at matagumpay na pumasok. Pagkatapos ay kailangan nilang kumilos ng nakakumbinsi. Malakas na sumigaw si Go-yeon para marinig ng mga tauhan, bakit mo sinira ang likhang sining ng ganoon? Narinig ng isang staff ang ingay at tumakbo. Lihim na kinuha ni Haejeon ang kanyang card. Yumuko si Go-yeon at nakuha rin ang isa pang card. Ang gawain ni Jae-hee at Bina ay harapin ang tagapamahala ng bulwagan. Binibigyan ni Go-chul ang yaya ng tour, sinusubukang ipakilala ang bawat likhang sining. Hindi nagsalita ang yaya dahil kapag nagsalita siya, malalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Biglang tumakbo ang isang staff para ipahayag ang isang mahalagang bagay. May dumating na nag-aangkin na anak ng pintor. Agad hinila ng yaya si Go-chul pabalik, pinigilan siyang umalis pero hindi niya napigilan ang lalaki. Samantala, nagpalit ng damit si Haejeon at naghanda ng pumunta sa silid ng makinarya. Pero hindi inaasahan ni Haejeon na hindi magbubukas ang pinto gamit ang kanyang staff card. At nakita pa siya ng ibang tao. Buti na lang, gwapo si Haejeon at dahil babae ang nakakita, hindi niya pinaghinalaan ang gwapong lalaking ito. Binuksan pa nga ng babaeng staff ang pinto para kay Haejeon. Sa kabilang banda, halos nabuking din si Go-yeon. Buti na lang, nakatuon ang isip ni Go-chul kay Bina. Wala siyang pakialam sa iba. Ngayon, ipinakita ni Bina ang kanyang ID sa manager, pero nagbabala si Go-chul tungkol sa mga peking testamento, kaya hindi naniwala ang manager kay Bina. Sinabi ni Jae-hee na manloloko si Go-chul, pero hindi pa rin naniwala ang manager. Biglang dumating si Go-chul. Sumigaw si Jae-hee kay Go-chul. Pinaalis sila ng manager para mag-usap sa labas. Si Bina na lang ang naiwan sa kwarto. Nagsimula na rin kumilos si Go-won. Ipinaalam ni Go-won sa staff ang patay ilaw ng alas 10. May espesyal daw na aktibidad. Sabi ni Go-won kung ayaw maniwala, tawagan ang manager. Tumawag agad ang staff. Mabilis sumagot si Bina sa telepono. Naayos na ang usapin ng patay ilaw ng alas 10. Sabay naman, sinimulan na rin ni Haejeon ang misyon niya. Binuksan niya ang computer at kinuha ang data. Sa kabilang banda, nagtatalo pa rin sina Jae-hee at Go-chul. Sinabi niyang hindi niya kilala ang taong iyon. Pagkatapos ng gawain, nagsignal si Bina sa nanay niya. Nang makita ni Jae-hee ang signal ng anak, tumigil siya at umalis na. Naging auction na pala ang memorial service. Nandoon din ang nani at si Son Yaong. Napakainit ng labanan. Ang unang painting ay 100 milyong won. Nagbid ang lahat at umabot na sa 200 milyon. Biglang nawala ng kuryente. Nag-zero ang screen. Naguluhan ang mga bisita, hindi maintindihan ang nangyari. May malaking screen na nagpakita ng footage ni Dongwoo sa trabaho. Pinatunayan nito na lahat ng artwork ay gawa ni Dongwoo. Ibig sabihin, nalantad na si Go-chul. Nasira ang kanyang reputasyon. Ang paghahayag ng masasamang gawa ni Go-chul ay sumira sa kanya. Nag-alok si Go-chul kay Dongwoo na magtulungan sa memorial service na ito. Gusto nilang gamitin ang katanyagan ng event para magbenta ng painting, pero gumuho na ang lahat. Wala nang naniwala sa kanila. Naging mga manloloko na sila. Sinubukan ni Go-chul ipaliwanag ang ginawa niya, pero wala nang gustong bumili ng painting niya. Ayaw na rin ng nani na magpatuloy sa pagkilos. Sinabi niya na siya mismo ang may kasalanan. Tumingin si Son Yaong kay Go-chul ng malungkot at umiling. Nakuha ni Go-chul lahat ng gawa ng pintor, pero walang silbi. Ang manloloko na ito, ni isang painting ay hindi maibenta. Matapos ayusin ang lahat, dapat umalis na si Son Yaong. Pinayuhan niya si Bina na mabuti ang pamumuhay. Pinayuhan ni Son Yaong si Bina na huwag gumawa ng masama tulad niya. Matapos mag-isip ng mabuti, pinili ni Son Yaong na sumuko. Nang mamatay ang pintor, naglaho ang kanyang malaking kayamanan. Nagdesisyon ang yaya na maghanap ng ibang trabaho para mabuhay. Kahit papaano, nakaipon siya ng kaunting pera noon. Nawalan na ng pag-asa si Jae-hee ngayon. Ang pintor lang ang pinagkukunan niya ng kita. Ngayong wala na ito, wala ring naipon na pera si Jae-hee. Pinag-iisipan ni Jae-hee kung paano niya mabubuhay sa hinaharap. Umalis ang lahat sa mansyon nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang panahon, binisita ni Jae-hee si Son Yaong sa bilangguan. Ikinuwento ni Jae-hee kay Son Yaong ang nangyari kamakailan. Nag-apply si Jae-hee ng trabaho sa convenience store. Pero matagal nang namuhay ng marangya si Jae-hee, kaya hindi siya sanay sa hirap. Dahil sa matigas niyang ulo, kakaunti lang ang nagustuhan sa kanya. Aminado si Jae-hee na hindi niya kayang gawin ang mahirap na trabaho. Malamig pa rin si Son Yaong tulad ng dati. Humingi ng tawad si Jae-hee kay Son Yaong.
Kung hindi nasira ni Jaehi ang kanilang kaligayahan, mangyayari ba ito? Sinabi ni Sun Yaong na wala siyang sinisisi. Lahat ng ito ay pinili niya. Sumunod din si Bina sa detention center, pero hindi pumasok, naghintay lang sa labas. Nang lumabas si Jaehi, sinabi ni Bina na ibenta ang kotse. Siyempre, ayaw ni Jaehi. Iyon ang pinakamalaking asset niya. Sinisi niya si Bina sa pagbigay ng assets, kaya sila nagdurusa ngayon. Pero hindi pinagsisihan ni Jaehi ang desisyon. Ito ang buhay na pinili niya. Matapos ang malaking insidente, nagbago rin ang yaya. Nanatili si Gowon para alagaan ang Hardin. Madalas bumisita si Haejun sa libingan ng ama. Nagsusuot si Gochul ng sombrero na parang pintor. Nang araw na yon, nakatagpo si Jaehi ng bastos na customer. Imbes magpigil, naghagis si Jaehi ng barya at pinagalitan ng customer. Nagbabasa si Bina ng may lumapit na babae. Noong bata pa, nahulog si Bina sa tubig at sinagip siya ni Sun Yaong. Sa buong panahon, akala ni Bina gusto siyang saktan ni Sun Yaong, pero imahinasyon lang iyon. Ni minsan, hindi nilayon ni Sun Yaong na saktan ang stepdaughter ng asawa. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.